Sa kabilang banda, si Gabriel. Hinangad kong yakapin siya, panatilihin siya doon sa natitirang bahagi ng aking buhay, at hinding-hindi ko siya pakakawalan. Sa halip, ang nangyayari ay ganap na kabaligtaran. Pinagmamasdan ko siyang naglalakad palayo kasama si Faith Viena sa kanyang mga bisig. Wala akong choice kundi sundan na lang siya ng tingin hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Kinuha niya ang kalahati sa akin, wala nang makakapagpagaling sa akin maliban sa kanya. Sa pagmamadaling maglakad palayo sa nakikita kong sakit, muntik na akong makabunggo ng kung sino. Ang babae ay bumulong ng paumanhin at pasimple akong tumango bago lumingon patungo sa exit na may mabilis na mahabang hakbang. Nanatili ang matamis na natural na amoy ni Monica sa loob ng sasakyan na parabang nandoon pa rin siya. It was pure torture knowing she's never going to come back. If she could, maybe it would take another 2 to 4 years bago siya makabalik. Ito ay isang mahabang paikot-ikot na paghihintay, at sa oras na makita ko siya sa wakas ay malamang na isasama niya ang kanyang bagong natagpuang lover. Alam ng Diyos kung sa oras na iyon ay ipopromote ako ng aking amo bilang butler, ngunit ginagawa pa rin akong hindi karapat-dapat sa kanya. Habang binabagtas ng sasakyan ng highway, hindi ko maiwasang isipin ang nangyari sa aming dalawa. Alam ng Diyos na ang huling 4 na oras ay ang pinakamasayang sandali na naranasan ko sa buong buhay ko. Ang mga salita ay hindi sapat upang ilarawan ang mga ito. Ang maiikling nakaw na sandali kasama siya at ang aming daughter, ay nagpaunawa sa akin kung paano ko sinayang ang napakaraming pagkakataon sa aking buhay. Kung hindi ko ginulo ang kasal namin ay magiging akin pa rin siya, at hindi ko na kailangang itago sa kanya ang katotohanan. But it was too late for my regrets now, walang magbabago. Isa lang akong lalaki na halos nasasayang na lahat, ngayon wala na ako. Mukhang tahimik ang Gonzales Mansion pagkarating ko. I could feel melancholy kahit saan ako tumingin. Maging ang hardin na dati ay nagniningning ng good vibes ay mukhang malungkot at mas triple ang pakiramdam ko. Wala na ang nag-iisang taong nagpatibay sa aking pananatili sa loob ng ari-arian ni Alexander Gonzales. Hindi ko na siya nakitang nakaupo sa bintana. Hindi ko siya nakikitang naglalakad sa garden. Hindi ko siya makikita sa loob ng bahay. Wala na ang pinagmulan ng aking kaligayahan. Iniisip ko kung magiging masaya pa ba ako ngayong wala na siya. Ito ay ang pagkapribado ng aking cottage kung saan natagpuan ko ang aking sarili na nakikitungo sa namumuong kahungkagan. The peace and silence parang hinihiwa-hiwain ako. Inangat ko ang unan at kinapa ang larawang nakatago sa likod ng mga covers. Mukha ni Monica sa picture at napangiti ako, kahit walang kinang ang ngiti ko, at halos umabot sa mata ko, genuine naman. Ang larawan ay kuha sa aming araw ng kanyang kasal. Ito ay nagpapaalala sa akin ng panahon kung saan parehong in love at nagpaplano ng bright future ahead of us. Nakangiti siya sa larawan, ang uri ng ngiti na kayang tunawin ang pinakamalamig na puso sa init nito. Puno ng labis na emosyon ang kanyang magagandang phoenix na mata habang nakatingin sa akin. How I missed those eyes looking so tenderly at me as if I was the only guy on earth. Ngunit ang mga alaala ay nananatili lamang sa litrato, maaari kong laging lumingon ngunit hindi ko na maibabalik pa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ibinalik ang larawan sa mga unan ng may pag-iingat, na parabang ito ay isang mahalagang hiyas na hindi dapat magasgasan. Ang picture lang ang meron ako sa kanya, yun ang nag-iisang picture ko sa kanya na nagawa kong i-salvage bago ako umalis ng Anderson Mansion. Well, I almost forgot. Aside from the picture I treasured, I also have our wedding ring with me. Balang araw kung magkakaroon ako ng lakas ng loob na gawin iyon, ibabalik ko ang singsing na iyon sa kanyang mga daliri kung saan ito nararapat. Asawa ko pa rin siya at may karapatan siyang isuot ang singsing. I want to thank the lawyer who tricked me with fake divorce papers, he saved my marriage. He deserved a reward. Kung mag-cruise ulit ang landas namin, tatandaan kong bigyan siya ng bonus. I have too much of sentiments, I warned myself. Bilang tugon, lumabas ako ng cottage at nagpa siya na gumugol ng mga susunod na oras sa pag-aalaga sa hardin ni Alexander. Sa ganoong paraan ay makakatulong ito na mabawasan ang malungkot na bigat sa aking dibdib. Dahil sa nakagawian, umiwas ang tingin ko sa floor-to-ceiling glass window ng terrace, kalahating inaasahan kong makikita ko siya doon na nakaupo sa mahabang Victorian sofa. At nang hindi ko nakita ang kanyang anino ay bumagsak sa karagatan ang nasirang mood ko. Halos alas 4 na ng hapon, bumubuhos pa rin ang mainit na sikat ng araw mula sa langit habang hinihimas ko ang garden bed. Dumaloy ang pawis sa aking mga templo at likod hanggang sa basang-basa na ang aking sando. Kung itutuon ko lang ang aking pansin sa aking trabaho ay malamang na nakatulong ito sa akin na mawala siya sa aking isipan. Hindi ko namalaya na napakabilis ng oras, nang matapos ko ang gawain, papalubog na ang araw mula sa abot tanaw, kadiliman at liwanag na naglalaro ng tug of war kung saan nangingibabaw ang kadiliman sa labanang ito. Miserable ang buhay kung wala si Monica. Naisip ko sa kaloob-looban na naglalakad patungo sa pinakamalapit na kahoy na bench habang hawak ko pa rin ang pala.
Ang buhay ay talagang puno ng mga surprise, hindi namin alam kung ano ang tatama sa iyo bago maging huli ang lahat. Hindi mo malalaman na mahal mo ang isang tao hanggat hindi mo siya binitawan. Hindi mo malalaman ang tunay na halaga ng isang tao hanggat hindi ka nagkakahiwalay ng landas. Ganon talaga ang nangyari sa akin at hanggang ngayon ay binabayaran ko pa rin ang presyo. Alam ko na kahit ako ay nabubuhay ng napakahabang buhay, ay hindi ko kayang bayaran ng buo ang aking mga utang pagkatapos ng lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Marahil ay mahahanap ko lang ang tunay na kahulugan ng kapayapaan, hanggang sa matutunan ako ni Monica na patawarin. Matagal ko nang binitawan ang aking pananampalataya. Nakalimutan ko ang pag-iral ng Diyos noong iniwan ako ng aking walang awa na ina sa murang edad. Hindi bumuti ang buhay ko nang dalhin ako ni Dad sa kanyang tahanan. Sa katunayan, pinalala nito ang buhay ko. Ang stepmother ko ay ang pagkakatawang tao ng demonyo mismo, walang parte ng katawan ko na hindi sinunog ng latigo ang balat ko. Ngunit ngayon, handa akong kumuha ng malaking panganib at maniwala sa Diyos, kung siya ay umiiral. I'm pleading that He would give me one last chance to be with my wife and daughter again. I don't believe in miracle but now my only option is to believe in its exist. Anderson. Pagangat ko ng tingin, si Alexander Gonzalez ang nakita ko. Muntik na akong mahulog mula sa kahoy na bench, nagulat ako sa hindi niya inaasahang pagdating. Hindi ko narinig ang mga footsteps niya. Marahil ay masyado akong na-absorb sa aking mga iniisip, o sinigurado niyang hindi ko siya maririnig na lumapit. Hindi naman masyadong madilim na kitang-kita pa rin ang kanyang ekspresyon. Nakakagulat na kalmado ang mukha niya. Nagtaka ako na anong gustong sabihin sa akin ng Gonzalez Patriarch. Tumayo ako mula sa bench at tinitigan siya nang hindi tinatakpan ng iritasyon sa mukha ko. Magandang gabi po sir, magalang na sabi ko. Siya pa rin ang amo ko, at ang ama ng secret wife ko. Let's dive straight to the point Anderson. It would be better if you start pack. Wala akong silbi dito, nagsalita si Alexander Gonzalez, nang walang mga filter. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ng mukha niya. Alam ko na kailangan kong umalis sa Gonzalez Mansion, ngunit hindi sumagi sa isip ko na ngayon ito. Sobra para sa aking pag-asa na manatili pa rito, at maghintay hanggang sa pagbabalik ni Monica. Napabuntong hininga ako, nalilito ako sa mabilis na pagliko ng mga pangyayari, kaya wala akong ibang choice kundi tanggapin ang aking kapalaran. Siguro dito na magtatapos ang aking paglalakbay. Paano ang painting ko, sir? Importante sa akin. Kalimutan mo na yung painting Anderson. Hindi kita ibibigay ng madali. Nagsimulang lumayo si Alexander Gonzalez. Nang wala na siya, hindi na ako nag-aksaya ng oras at nag-impake ng kaunti sa mga damit ko. Si Lucas Nicolas, best friend ko ay mabait na binigay sa akin. Nagpalit ako ng gray na shirt at nilagay ang denim jacket ko. Kinapa ko ang kulay abong rubber shoes ko sa ilalim ng kama at isinuot. Sa kasamaang palad ay binigay din sa akin ni Lucas. Para akong charity case, as if naman may choice ako. Nang matapos ako, isinukbit ko sa likod ko ang backpack. Sawa na ako dito, aalis na ako. Wala na akong ibang dahilan para manatili pa rin. Sa impyerno sa pagpipinta, gagawa ako ng isa pa. Mukhang hinihintay ako ni Alexander Gonzalez. Pagkasara ko ng pinto ng cottage, tumayo siya sa pintuan. Ano ang gusto mo? Tanong ko sa malamig na tono na maaaring nagyelo sa kailaliman ng underworld. Nagkibit balikat si Alexander Gonzalez bago siya sumagot. Nandito ako para ibigay ang ticket at allowance mo sa eroplano. Binabati kita, na-promote ka bilang bodyguard, Anderson. Walang nais si Alexander Gonzalez kundi ang paghihiganti sa lalaking nagdulot ng kalungkutan sa kanyang nag-iisang anak na babae. Sinimulan niyang maingat na iplano ang kanyang maayos na paghihiganti, upang sirain ang dating asawa ng kanyang anak upang matanto niya kung paano niya nagawang mali ang isang inosenteng kaluluwa. Ang unang hakbang ay upang ipakita ang kanyang anak na babae bilang tagapagmana ng Gonzalez Chain of Companies, at kapag nakita ni Anderson ang kanyang ex-wife ay matatanggap niya ang pinakamalaking pagkabigla sa kanyang buhay. Tulad ng plano ni Alexander, ang mga bagay ay naging maayos tulad ng mga plantsadong damit. Noong gabi ng party ay nakita niya kung paano bumagsak ang panga ni Anderson sa sahig. Sa unang pagkakataon na pagmasdan niya si Beatrix, natulala ang mukha niya na parabang tinamaan siya ng matalim na kidlat. Hindi napigilan ni Alexander ang pagngiti noong gabing iyon, habang pinagmamasdan si Anderson na nagdurusa sa madilim na sulok ng silid, habang patuloy na pinagmamasdan ang ex-wife habang unti-unti niyang napagtanto kung ano ang nawala sa kanya. Nang hindi niya alam ay simula pa lang ito ng kanyang paghihirap. Ang painting ay isang pangpain para akitin si Anderson sa kanyang teritoryo, at kusa siyang tumalon sa isang mapanlinlang na bitag sa kabila ng malaking tanda ng pag-iingat. Noong araw na tumuntong siya sa loob ng Gonzalez Mansion, pinirmahan niya ang kanyang death warrant nang hindi niya alam.
Natutuwang panoorin ni Alexander ang masakit na ekspresyon sa mukha ni Anderson sa tuwing palihim niyang pinagmamasdan sina Beatrix at Faith Viena sa di kalayuan. Pinagmasdan niya ang hindi maipaliwanag na sakit na nakaukit sa malungkot na mukha ng nakababatang lalaki, batid niyang dinaig siya ng kalungkutan ng mapagtantong ang tanging magagawa niya ay pagmasdan ang dalawang babaeng pinakamamahal niya mula sa kinatatayuan niya. Si Alexander ay nasiyahan na si Gabrielle Carter Anderson ay masakit na nagdurusa mula sa pagsisisi sa pagkawala ng isang asawa at isang anak na babae. At ipinagdiriwang niya ang kanyang tagumpay halos gabi-gabi sa pamamagitan ng isang bote ng mamahaling vintage wine. Alam niyang si Anderson ay karapat-dapat na mas masahol pa kaysa sa mental at emosyonal na pagdurusa, at muli ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nagbabalak para sa isa pang anyo ng paghihiganti. Sa pagkakataong ito ay siniguro niyang masisira nito ang katinoan ni Anderson, at iyon ang pagpapadala kina Beatrix at Faith Viena sa Britanya kung saan hindi niya makikita muli ang kanyang pamilya. Halos nagtagumpay siya, halos. Ngunit tila may ibang plano ang mga tadhana. Nang isang hakbang na lang siya mula sa kanyang huling paghihiganti, ay napagtanto niya habang tinutupad niya ang kanyang maingat na organisadong paghihiganti, lihim na ibinabahagi ni Beatrix ang parehong kahabag-habag na kapalaran gaya ni Anderson. Totoong gusto niyang saktan ng ex-husband, ngunit ayaw niyang magdusa ang kanyang anak. Masakit isipin na mahal pa rin siya nito, at wala siyang magagawa para baguhin ang nararamdaman niya. Ang kanyang alaala ay nawala, ngunit ang kanyang pagmamahal kay Anderson ay hindi nagbago kahit kaunti. Lalong lumala ang sitwasyon nang matuklasan ni Alexander na ang abogado ni Anderson ay isang manloloko, at siya pa rin ay legal na kasal sa kanyang anak na babae. Ang biglaang balita ay nabasag ang kanyang maingat na kargado na plano sa mga piraso. Ang lahat ng pag-asa ay bumagsak sa napakaraming usok, pagkatapos na tinatangay ng hangin. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Alexander na ang paghihiganti ay magdudulot lamang ng karagdagang pinsala sa dalawang pusong nadurog. Bumukas ang pinto ng library. Naputol ang kanyang namumuong pag-iisip dahil sa tunog ng pagsara ng pinto na sinundan ng malalambot na yabag sa loob ng terrace. 10:00 na ng gabi, nababalot ng dilim ang tanawin sa labas ng salamin na bintana. Ilang bituin ang nakakalat sa langit, mabibilang ito ng kanyang mga daliri. Malapit nang umulan, naisip niya na nakatingin sa madilim na kadiliman sa abot tanaw na tila sumasalamin sa kanyang kalooban. Mabigat ang katahimikan na nakasabit sa loob ng terrace, kasing bigat ng nararamdaman niya ngayong wala na si Beatrix. Tumigil ang mga yabag sa likuran niya sa harap ng puting Victorian sofa. Nang hindi lumingon, alam na alam niya kung sino ang nakaupo ngayon sa upuan sa likuran niya. Sa tingin mo ba tama ang naging desisyon ko, Mama? Lumingon siya sa direksyon niya. Si Clarissa Gonzalez ay matikas na nakaupo sa mahaba at Victorian na sofa na parabang ito ang kanyang trono. Ang kanyang mahahabang makikinang na mga kamay ay nakapulupot sa kanyang mga tuhod habang siya ay tila malalim ang iniisip. Narinig niya ang tanong nito, ngunit hindi siya nakasagot kaagad na parang pinag-iisipan ang tanong na ibinato sa kanya. Pagkatapos ng isang alon ng mahabang katahimikan, itinaas niya ang kanyang ulo at iniwas ang tingin sa mukha nito na parabang binabasa niya ang iniisip nito. Ilang hibla ng kulay pilak na buhok ang bumagsak mula sa kanyang maayos na pagkayari na chignon pagkatapos ay dahan-dahang tumama sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, at inipit ang mga hibla ng buhok sa likod ng kanyang tenga bago siya nagsalita. Tama ang desisyon mo, Alex, and I'm so proud of you. Bulong niya nang hindi inaalis ang mga mata niyang phoenix sa mukha nito. Matapos makita ni Alexander ang pagkutitap ng mga emosyon sa magagandang mata nito, ay alam niyang tama ang ginawa niya. Sa kauna-unahang pagkakataon simula noong umaga, nakahinga siya ng maluwag dahil alam niyang paggising niya sa umaga ay wala siyang pagsisisihan. Habang siya ay gumagalaw upang magbuhos ng isa pang baso ng vintage wine sa ibabaw ng transparent na kristal na mesa, at umupo sa bakanteng upuan sa tabi ng kanyang ina, naglaro sa kanyang isipan ang huling pag-uusap nila ni Anderson. Babayaran ko ang tuition fee mo, Anderson, kapalit ng iyong serbisyo bilang bodyguard ng aking anak. Ikaw ay mananatili sa manor na kanyang tutuluyan para magampanan mo ng maayos ang iyong mga tungkulin. Hindi alam ni Alexander kung ano ang nangyari sa kanya ng sandaling iyon. Hindi lamang na pinayagan niya si Gabrielle na manatili sa parehong bahay ng kanyang anak na babae, ngunit binigyan din niya siya ng isang malaking pabor upang ituloy ang kanyang hilig sa sining. Anong kabalintunaang paraan upang parusahan ang kanyang pinakadakilang kaaway, sarkastikong naisip niya habang itinataas ang baso sa kanyang mga labi. Dumaloy ang init sa kanyang lalamunan na medyo nagpapagaan ng kanyang stress. Ibinaba niya ang laman na baso pabalik sa glass table habang iniisip kung saan napupunta ang plano niya para sa paghihiganti. Bigla niyang napagtanto na tinutulungan niya ang lalaki na dapat ay balak niyang sirain. Isa rin siyang ama. Alam na alam niya kung gaano kasakit ang pakiramdam na maalis sa kanya ang kanyang anak.
He wasn't on good terms with Anderson, but for Faith Vienna's sake, Gabriel Anderson has his deepest sympathy. Hindi rin niya nakayanin ang paghihirap ng paghihiwalay sa kanyang nag-iisang anak na babae. Higit sa lahat, si Beatrix ang dahilan kung bakit nagbago ang isip niya at nagpasya na talikuran ang lahat ng ideya ng paghihiganti. Hindi niya mapapayagan ang kanyang anak na tumanda ng miserable. Bibigyan niya siya ng kalayaang pumili para sa lalaking mamahalin niya nang hindi ito nakikialam. Anyway, kapag bumalik ang mga alaala ni Beatrix, kailangang pagbayaran ni Anderson ang kanyang mga pagkakamali. Magiging mataas ang presyo at nagdududa ako kung kakayanin pa niya ito. Pinapatunayan ni Anderson na nagbabago si Alex. Siya ay isang mabait na tao na gumawa ng maraming pagsisisi sa nakaraan. Ito ay ang kanyang hindi maiiwasang mga pangyayari na siya ay nagiging isang kontrabida. Napaungol si Alexander, halatang pabor si Clarissa kay Anderson. Hindi niya ito nagustuhan. Nang iangat nito ang tingin sa kanyang magandang mukha, nahagip niya ang malabong bakas ng ngiti sa labi nito. Nagkamali siya at walang makakapagpabago niyan. Sagot niya habang tinitigan siya ng masama bago niya muling punuin ang baso niya para uminom ng isa pang higop mula sa kanyang baso ng alak. Ikaw ay tama at mali sa parehong oras, aking anak. Nagsalita ang kanyang ina nang hindi man lang tumitingin sa kanya, at inayos ang lamukot sa kanyang nightgown. Tama ka na, si Anderson ay gumawa ng isang malaking pagkakamali sa nakaraan, at hindi niya mababago iyon, ngunit tiyak na mali ka sa iyong prejudice. Ang tao ay may hinaharap pa at ang hinaharap na iyon ay maaaring makatulong na baguhin ang kanyang nakaraan. Nang wala siyang sinabi, binigyan siya nito ng isang tagumpay ng ngiti. Pinatahimik siya ng kanyang karunungan. Nagsasabi ng totoo si Clarissa at wala siyang mahanap na sasabihin para kontrahin ang mga sinabi nito. Kung magiging tapat lang sana siya, siguro ang katotohanan sa mga salita nito ang naghihikayat sa kanya na maniwala kay Anderson. Pagkatapos ng lahat, ang lalaki ay isang henyo na artist, at hindi niya maaaring hayaan ang kanyang pambihirang talento na masayang. It's getting late, mama. Go and get some beauty rest. Pinapatulog mo ako ng maaga, anak. Matamis niyang tanong, isang matagumpay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, batid nitong sinusubukan niyang putulin siya mula sa pagkahulog sa isang mahabang sermon. Well then, I must be off, Alex. Good night. Sa halip ay sinabi niya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang pagkapanalo habang ginagabayan ng kanyang tingin ang likod ni Clarissa, patungo sa pinto pagkatapos niyang mag-good night dito. Namayani ang katahimikan sa loob ng terrace nang wala siya. Sumayaw ang kidlat sa kalangitan habang ang huling tanda ng mga bituin ay kumupas sa napakaitim na abot-tanaw. Ilang sandali pa ay bumuhos ang malakas na ulan. Habang pinagmamasdan niya ang pagpatak ng ulan mula sa langit, ay nangako siya sa sarili. Mula ngayon ay hindi na siya papagitna kina Gabriel Carter Anderson at Beatrix. Maraming pinagdaanan ang dalawa, deserve nila ang isa't isa. Siguro balang araw, matututo si Beatrix kung paano patawarin si Gabriel sa tamang panahon, pero for sure matatagalan pa bago niya mapatawad. Sa kabilang banda, si Beatrix. Makalipas ang 2 oras, ligtas na lumapag ang eroplano sa airport. Madilim na, at hindi maganda ang hitsura ng Britanya. Sumayaw ang matalim na kidlat sa madilim na kalangitan upang pansamantalang mapunit ang kadiliman, yumanig sa lupa ang malakas na umaalingaw-ngaw na pagkulog. Nililipad ng malakas na hangin ang mga puno sa malapit. Ang bagyo sa labas ay hindi ang mainit na pagtanggap na kalahating inaasahan kung matatanggap. Marahil ito ay isang palatandaan o isang bagay na nagsasabi sa akin na gumawa ako ng maling desisyon, at ang pagpunta sa Britanya ay hindi isang magandang ideya. Nag-isip ako ng masama, at sinubukang iwaksi ang pag-iisip ng kasing bilis ng nangyari. Pinipilit kong pasayahin ang sarili ko, pero nawalan ng saysay ang mga pagsisikap ko. Well, aware na wala akong magagawa para iangat ang mga lumubog na spirits, kahit na ang madilim na tanawin ng mga puno na sumasayaw sa malupit na ritmo ng bagyo, ay hindi maaaring makatulong sa pagpapagaan ng pakiramdam na kinakain ako mula sa loob. Mula sa waiting area, tumayo ako, napapaligiran ng aking bag at suitcase, pinagmasdan ko ang mga tao para sa isang pamilyar na mukha. Walang baka si Madam Stella sa karamihan. Sa palagay ko ay nasa daan pa rin siya. Ang malakas na ulan ang nagpatagal sa kanya. Wait a little while, baby, they would be here soon. Bulong ko sa tenga ni Faith Vienna at hinigpitan ko ang pagkakayakap sa kanya. Mapayapa siyang natutulog, tiyak na napagod siya sa paglalakbay. Napagod din ako. Hinangad ko ang malambot na mainit na kama para ipahinga ang masakit na mga binti. Mabilis na lumipas ang 1 oras, pero wala pa rin si Madam Stella para sunduin kami. Malubha ang pananakit ng aking mga paa sa pagtitiis ng 1 oras na paghihintay, habang hawak ang aking anak sa aking mga bisig. Kanina ko pa siya sinubukang ihiga sa kanyang stroller para makapagpahinga ang mga braso ko, ngunit gumalaw si Faith Vienna at pumikit ang kanyang mga mata. At bago ko pa nalaman na sumuko siya sa isa sa kanyang hindi pangkaraniwang pag-iyak.
Ibinigay ko ang pagnanais na i-settle siya sa stroller at nagpa siya na panatilihin siya sa aking mga bisig at maramdaman ang kanyang init malapit sa aking dibdib. Bumuntong hininga ako at sinigurado ko sa sarili ko na malapit ko nang ipahinga ang masakit na mga binti ko sa loob ng sasakyan. Ang kailangan kong gawin sa ngayon ay maghintay pa. Walang bakas ng paghina ang ulan. Sa halip, tila mas lumalakas ang ulan bawat minuto. Ilang beses kong chinek ang phone ko pero walang message. I wonder kung may nangyaring masama on the way, sana hindi, it must be the heavy rain delaying Stella's car. Lalong lumalamig bawat minuto. Ang aircon sa loob ng airport ay lalong lumalala. Isinumpa ko ang sarili ko sa pagpayag sa isang simpleng gawain na mawala sa aking isipan. Hindi sumagi sa isip ko na magsuot ng jacket bago ako umalis sa mansion, marahil ito ay ang panahon na nangangako ng isang magandang araw sa hinaharap na nagpalagay sa akin na ang isang makapal na layer ng tela ay hindi kailangan. At dahil doon, kailangan kong tiisin ang hindi mabata na temperatura na ngayon ay nagpapanginig sa akin. Ang malambot na sensasyon sa likod ng aking leeg ay pumutol sa aking pag-iisip. As if on cue, ang tunog ng drumming sa loob ng dibdib ko nagsimula. Sobrang lakas na iniisip ko kung naririnig din ito ng mga dumadaan. Naramdaman ko ang bigat ng titig sa aking mga balikat. Pinagmasdan ng mga mata ko ang karamihan para hanapin ang dahilan ng aking biglaang pagkadismaya, pero ang aking mga mata ay hindi matalas upang makita ang hinahanap ko o nag-i-imagine lang ako ng mga bagay-bagay. Tumingin ako sa likod ko para imbestigahan kung ano ang nagpapagulo sa akin, ini-inspeksyon ng matalas kong mga mata ang mga tao, ngunit walang sinumang kahinahinala at wala akong nakitang mali. Marahil, ito ay ang malamig na temperatura na ginawa sa akin hindi komportable sa lahat. Tatalikod na sana ako, isang lalaking mabilis na naglalakad papunta sa direksyon ko ang nahagip ng tingin ko. Ako ay nanigas sa aking mga truck na nababalot ng purong kawalang paniwala. Kailangan kong kumurap ng mabilis para masiguradong hindi ako pinaglalaroan ng mga mata ko. Carter, mahinang bulong ko. Lampas na sa normal ang pintig ng puso ko ngayon, halos gustong sumabog sa loob ng dibdib ko sa excitement at anticipation. Dear Lord, siya talaga iyon. Nagniningning ang mga mata sa tuwa, hinintay kong makarating siya sa gilid ko. Ang mga susunod na minuto ay tila tumagal ng isang walang hanggan at nang huminto siya palapit sa akin, lahat ng mga salitang gusto kong manatili ay sumabog sa mga bula. Humugot ako ng malalim na hininga nang mahuli ako ng asul niyang mga mata. Ang mga alalahanin at takot na nagpapanatili sa akin kanina ay naglaho ng mahiwagang parang wala na. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin ng sobrang malambing, kaya nataranta ako saglit kung hindi ko naisip ang lahat. Beatrix, mahinang bulong niya, halos mapapikit ako sa mahiwagang tunog ng boses niya. Kung gaano ko namiss ang lalaking ito. Ilang oras na kaming nagkahiwalay pero parang ilang taon na. Gusto ko siyang yakapin at sabihin sa kanya kung gaano ko siya na-miss, pero bago ko pa masabi ang mga salitang iyon ay kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang mga iyon. I'm sorry I'm late, aniya sa formal na tono na nakakabasag ng spell. Nawala ang lambing na akala ko ay nakita ko sa tono niya. Pati ang mga emosyong kumikinang sa maganda niyang mga mata ay nawala. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng papel na blanco na ekspresyon. Alexander decided to keep me with you. Congratulations, I'm promoted as your bodyguard. Bodyguard, niloloko mo ba ako? Hindi makapaniwalang bulalas ko, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Halos sipadyak ko ang mga paa ko sa sahig, na parang bata na sa sabog na. No madam, seryoso ako dito, sagot niya, walang bakas ng katatawanan ng mukha niya. Umiling ako sa hindi makapaniwalang sitwasyon. Ano ang naiisip ni Papa kung bakit niya hinayaang mangyari ang kalokohang ito? Istorbo lang ang bodyguard, wala akong mahanap na gamit para sa anuman sa sandaling ito. Bakit kailangan ko ng bodyguard? Nagsalubong ang kilay ko sa pagkalito habang nakatingin sa kanya. Ginawa ko ang aking makakaya na huwag pansinin ang kirot ng aking nabasag na ilusyon pagkatapos kong mapagtantong sinundan niya ako dahil bodyguard ko siya, at hindi ang kabaligtaran. It's for your safety madam. Sumagot siya, mataman siyang nakatingin sa akin ngayon, sapat na ang init ng kanyang titig para matunaw ang mga argumentong inihanda ko. Umalis ang mga mata ko sa kanya, tanda ng pagkatalo ko. Walang kwenta ang pakikipagtalo, gustuhin ko man o hindi, magiging buntot siya na susundan ako kahit saan. Hinubad ni Carter ang jacket niya. Lumapit siya hanggang sa halos isang ruler na lang ang pagitan nila. Malapit na ang katawan niya kaya kailangan kong huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Ang kanyang matamis na natural na amoy na sinamahan ng kanyang musky na pabango ay tumugos sa aking mga butas ng ilong. He smells so heavenly na kaya kong ibaon ang mukha ko sa leeg niya nang hindi nagsasawang malanghap ang pabango niya. Nang iangat niya ang mga braso niya sa balikat ko na parabang niyayakap ako ay napaawang ang labi ko sa gulat.
Isang pamumula ang bumalot sa aking pisngi mula sa matalik na kilos. Bago ko pa maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, ibinalot niya ang kanyang jacket sa aking balikat upang protektahan ako mula sa ginaw at humiwalay. Ang pagkadismaya ay tumama sa akin nang matapos ito. Nilalamig ka, my jacket will warm you up. Aniya nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Bumalatay sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Thank you, bulong ko at umiwas ng tingin. Kung patuloy kong tititigan ang lalim ng mga mata niya, natatakot akong mawala ako sa landas. I gave him a thankful smile habang ninanamnim ang init ng jacket niya sa balikat ko. Tama si Carter, kailangan ko ng jacket. Now that I have his jacket, hindi ko na nararamdaman ang lamig. Sa totoo lang, nakakaramdam ako ng ginhawa mula rito. Payagan mo akong buhatin si Faith Viena. Siguradong pagod ka sa pagbubuhat sa kanya ng ilang oras. Nag-alok siya. Hindi ako nagprotesta nang kunin ni Carter ang aking anak sa kanyang mga bisig. I was half expecting her to wake up and succumb to tears pero nagulat ako nang hindi man lang siya tumutol. Sa halip, pumwesto siya sa mga bisig nito at kontentong bumuntong hininga. Nakahinga ko nang maluwag nang sa wakas ay may unat ko na ang namamanhid kong mga braso. Napagtanto ko kung gaano ako nagpapasalamat sa pagtulong. Nakabuka pa ang mga braso ko nang umiwas ang tingin ko kay Carter. Tatanungin ko sana siya kung paano siya nakakapag-book ng plane ticket, sa ganoong kaikling abiso nang maharap ako sa isang masayang kislap sa kanyang mga mata. Natigilan ako nang makita ang gwapo niyang mukha na puno ng paghanga. Kaya kong tumingin sa kanya nang walang pagod. Naagaw ang atensyon ko nang tumunog ang phone ko. Napaungol ako habang kinakapa ang phone sa loob ng bulsa ng pantalon ko. Excuse me, I managed to steal a glance from his face bago ko pinindot ang answer button. Hindi lang ako nagkaroon ng bodyguard, may babysitter din ako. Hindi naman sa nagrereklamo ako, yun lang yung lalaking nakaupo sa tabi ko sa loob ng cab, ay hindi ka panipaniwala na hindi angkop para sa trabaho. Hindi naman sa kakayahan niya ang tinutukoy ko, pero sa itsura niya ibinase ko ang opinyon ko. Hindi lahat ng lalaki, lalo na kasing gwapo ng demigod na nakaupo sa tabi ko ay kayang tuparin ang trabahong kinuha sa kanya ni Alexander Gonzalez, maliban na lang kung wala siyang pagpipilian. Nagtataka ako kung pinilit siya ni Papa na kunin ang trabaho ng may baril. Nakapasa ba ako sa standards mo, madam? Bulong niya sa husky tone na nagpatuyo ng lalamunan ko. Kumalat ang init sa pisngi ko. Mabuti na lang at mahina ang ilaw sa backseat, itinago ng madilim na anino ang pagkagulat sa mukha ko. Masyado yata akong nabalot sa mga iniisip ko kaya hindi ko siya madaling makita. Matama niya akong pinagmamasdan sa parehong paraan, nakakaibang lumilipad ang aking mga mata sa kanyang kahanga-hangang anyo ng mukha. Kailangan kong kumurap ng ilang beses para mabawi ang nag-aalinlangan kong kalmado. Kinailangan ko ng labis na pagsisikap upang mahanap ang aking boses at nang gawin ko, sinabi ko ang unang bagay na pumasok sa isip ko. Don't worry sir, you're overqualified. Sinabi ko ba talaga yun? Nang hihina, kinagat ko ang ibabang labi ko. Ang sarap sabihin para mapahiya ang sarili ko. Pero hindi ba't sinabi ko ang totoo? Sa mahinang pagkinang mula sa mga ilaw na casual na tumatagos sa transparent glass window ng taxi, nakita ko ang isang malabong ngiti na gumuhit mula sa kanyang mga labi. Ito ay isang sexy na nakakaasar na ngiti na papatayin ng isang profesional na photographer para kunan ng larawan. Nahuli ko ang isang kisap mata ng amusement na sumasayaw sa kanyang magandang asul na mga mata bago siya sumagot. Salamat, madam, mahinhin niyang sabi. May kaunting bakas ng katatawanan sa tono niya. Tinakasan ko ang matalim niyang mata sa pamamagitan ng pag-iwas ng tingin. Wala na siyang sinabi at itinuon ang atensyon kay Faith Viena na payapang nakayakap sa kanya. Inayos niya ang puting tela na nakabalot sa marupok nitong katawan, at marahang itinaas ang kamay sa ulo nito. Katahimikan ang namagitan sa amin, ngunit ito ay hindi isang awkward na uri ng katahimikan. Ito ay isang katahimikan na nagpapasigla sa diwa at nagpapalaganap sa puso. Napapikit ako at wala akong naramdaman kundi ang katahimikan. Ang pag-upo niya sa tabi ko ay tila ang pinakanatural na bagay sa mundo na parabang ang tanging lugar na kinabibilangan ko ay nasa tabi ng kanyang mga braso. Itim na kadiliman ang sumalubong sa aking mga mata matapos lumingon sa bintana. Patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan, casual na sumayaw ang kidlat mula sa langit na sinundan ng malakas na pagpalakpak ng kulog. Ang makulimlim na panahon ay wala na itong nakakapanlulumong epekto sa akin. Marahil ang lalaking nakaupo sa tabi ko ang dahilan kung bakit. Sumandal ako sa malambot na unan ng upuan at ipinikit ko ang aking mga mata dahil sa antok at pagod. Ang isang mainit at malambot na kama ay isang magandang ideya. Ilang minuto pa at makakapagpahinga na ako ng comfortable sa loob ng isang hotel room. Sa tingin mo, magiging okay si Madam Stella? Si Carter iyon. Iminulat ko ang mga mata ko at gulat na napatingin sa kanya. May bahagyang bahid ng pag-aalala sa tono niya. Not that I can blame him, Stella almost suffered a car accident an hour ago.
Sa awan ng Diyos, nagawang makatapak ng preno ng kanyang personal na driver bago walang ingat na kinaladkad ng lasing na truck driver ang kanilang sasakyan palabas ng tulay. May nabanggang sasakyan pero maswerteng hindi nasaktan si Madam Stella. Sa kasamaang palad, ang iba ay hindi kasing swerte niya. I'm not sure but I pray she will be fine, mahinang sabi ko at huminga ng malalim. Ang alaala ng aking kaninang pag-uusap nila ni Madam Stella ay nagdulot ng panginginig sa aking gulugod. Hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang posibleng mangyari kung nangyari ang near-death experience habang papunta kami sa kanyang estates, habang nasa loob ng sasakyan si Faith Vienna. Dear Lord, hindi ko kakayanin kung may masamang mangyari sa anak ko. Si Madam Stella parang galit na galit habang kausap niya ako sa phone. Nanginginig ang karaniwang kalmado niyang tono. I was half expecting na mahuhulog siya sa hysterics but she miraculously kept her composure. Sinabi pa niya na tutuloy pa rin siya sa airport, ngunit maaantala siya ng 1 oras dahil sa traffic at bagyo na nagpapabagal sa takbo ng sasakyan. No Madam Stella, I advise you to go back home. We will stay in a hotel for the night. Mariin kong sabi nang mapilit pa rin siyang sunduin ako sa airport. I fell into a long encouraging litany hoping she would agree. Sa kasamaang palad, siya ay matigas ang ulo tulad ko at nagtalo na siya ay darating. Nang sabihin ko sa kanya na mag-aalala si Papa Alexander na nagbago sa kanyang desisyon. Lumambot ang tono niya and before I knew it, pumayag na siya. Ang pagkakaroon ni Madam Stella na sumang-ayon sa aking payo ay napakalaking ginhawa. Nag-aalala ka, inobserbahan niya, surprise na napansin pa niya. Nalipat ang tingin ko sa kanya. Ganun na ba ako ka-obvious? Nagdududang tanong ko at natatarantang kumunot ang kilay ko habang nakatitig sa kanya ng malapitan. No, baka intuitive lang ako. Seryosong sabi niya na ikinangiti ko. Sa wakas ay huminto ang taxi sa harap ng isang 3 palapag na hotel. Walang tigil ang pagbuhos ng ulan kahit nakarating na kami sa aming destinasyon. Isang hotel attendant ang nagbukas ng pinto at binati kami ng magandang gabi. Ngumiti ako sa lalaki bilang pagganti. Si Carter naman ay tumangulang. Napalingon ang ulo namin nang dumiretso kami sa front desk. Si Carter ay matangkad, maganda ang pangangatawan, matipuno, at higit sa lahat ay nakakaakit sa sex. Ang kanyang magagandang katangian ay higit pa sa sapat na dahilan upang makaakit ng labis na atensyon. Nang makarating kami sa front desk, 12 mga mata ang nakatitig sa kanya na parabang isang piraso ng masarap na subo. Hawak ni Carter sa kaliwang braso si Faith Vienna habang hinihila niya ang malaking suitcase sa kabila. Isang malaking itim na backpack na naglalaman ng kanyang mga damit at mga personal na pangangailangan ang nakasabit sa kanyang likod. Siya ay isang ehemplo ng biyaya at lakas ng kalamnan. Hanggang sa sandaling iyon ay hindi ko alam na magagamit pala ang grasya para ilarawan ang isang lalaki. Pero iyon ang pumasok sa isip ko habang inilarawan ko siya. Good evening ma'am at sir, welcome sa El Greco Hotel. Bati ng mga receptionist, kumurap siya ng ilang beses nang dumapo ang tingin niya kay Carter, saka siya namula. How may I help you? Dagdag niya sabay bigay sa akin ang pinakamatamis niyang ngiti. We need a room please, sabi ni Carter. Tinitigan ng receptionist si Faith Vienna, masuyong lumambot ang mukha nito. Oh, yes of course. We offered various hotel rooms of your taste. Unfortunately, marami kaming bisita ngayong gabi, and that makes almost all our available rooms occupied. Tumigil ang receptionist, ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan at lumawak ang kanyang ngiti bago siya nagpatuloy. But you're lucky, available ang honeymoon suite, I guess that would do. Eh what? Kinakabahang hinawakan ng mga kamay ko ang gilid ng counter. Sinimulan ng mga paru-paro ang pag-ikot ng aking tiyan. Hindi umaalis sa mukha niya ang nanlalaki kong mata. A honeymoon suite ma'am. Ulit niya, sa pagkakataong ito ay isang pilyong ngiti ang sumilay sa gilid ng labi niya, sa kanya mga pisngi ay naging maliwanag na pula. Kinindatan pa niya ako ng makahulugan. This is a misunder, bago ko pa maipaliwanag, pinutol ni Carter ang sasabihin ko. We will take the room. Sinabi niya, mahina at binigyan ako ng babalang sulyap na sapat para patahimikin ako. Right honey, nagbabanta pa niyang dagdag. Yeah of course honey, matamis kong sagot. Ikinawit ang aking kamay sa kanyang mga bisig, at inapakan ng gusto ang kanyang mga paa nang tumalikod ang receptionist upang kunin ang susi ng aming silid. Ouch! Napangiwi si Carter, at sinamaan ako ng tingin. Anong ginawa mo, Carter? Ungol ko, nagngangalit ang aking mga ngipin. Kung nakakamatay ang tingin, nasunog na siya at naging abo. Kumuha tayo ng kwarto, sa tingin ko. Sarkastikong sabi niya, nagsalubong ang kilay niya sa inis. Sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano siya pagod. Naka-half open ang mga mata niya habang nakatingin sa akin na parabang anytime soon ay mahuhulog na siya sa malalim na antok. Wala ako sa mood na maghanap ng ibang hotel sa ilalim ng rumaragasang bagyo.
Kung gusto mong pumunta ay malaya kang umalis. Alam ko kung paano tumanggap ng pagkatalo kapag alam kong wala akong pagkakataong manalo. Iyon nga ang pilit kong ginagawa habang nakasunod ako sa likod niya na parang buntot matapos iabot sa kanya ng receptionist ang susi. I hate to admit it pero tama si Carter, sobrang lakas ng ulan at wala kaming ibang option kundi ang mag-share sa available na kwarto. Pumasok na kami sa elevator at sinarado ang pinto. Ilang sandali pa ay bumukas na ito sa ikalawang palapag ng hotel. Tahimik kaming naglakad sa hallway. Walang ingay ang kanyang mga paa sa sahig. Mabilis ang lakad niya at kinailangan kong mag-half run para mapantayan ang mahahabang hakbang niya. Sa wakas, nang akala ko ay maglalakad na kami sa walang katapusang pasilyo, huminto siya. Tiningnan ni Carter ang room number na nakadikit sa susi. Matapos makumpirma na nakuha niya ang tamang pinto, ipinasok niya ang susi sa pinto at itinulak ito pabukas. Ang honeymoon suite ay malaki at maluwag, ang red at pink na interior design na nakaset upang magtatag ng malambot na epekto sa pagpapatahimik sa mga bisita ay may kabaligtaran na epekto sa aking mga ugat. Wild at nanginginig ang aking pulso habang nag-aatubili akong humakbang papasok sa loob ng silid. Napalunok ako nang mapunta ang aking tingin sa magarbong, canoped bed na nakakunot ang noo sa kaliit nito, iniisip kung paano kasya ang isang lalaking kasing laki ni Carter dito. Tinawag itong honeymoon bed para sa isang kadahilanan, ito ay idinisenyo upang maging maliit upang mapanatili ang magkasintahang magkayakap sa isa't isa. Marahil ay maaari kong hikayatin si Carter na matulog sa sahig, ngunit iniisip ko kung madali ba siyang sumuko sa aking mga panlilinlang. Iniisip ko kung ang social distancing ay isang matalinong ideya. Lumapit si Carter, parang lumiit ang laki ng kwarto at sumikip ang mga dingding. Napansin ko ang presensya niya habang palapit siya ng palapit, hanggang sa dumampi ang mga braso niya sa braso ko. Okay ka lang? Nakakunot ang noo niyang tanong. Ang kanyang mapagmasid na mga mata ay tumitingin sa aking namumula na mga pisngi, at bulat na mga mata. Oo naman, pagsisinungaling ko sa pag-iwas sa mga mata niya. Hindi siya kumbinsido ngunit hindi siya nagbigay ng komento. Sa halip, lumipat siya sa kama at ipinatong si Faith Viena sa ibabaw. Hinubad niya ang kanyang backpack at hinayaan itong mahulog sa sahig sa tabi ng aking malaking suitcase. Bumuntong hininga siya at kinalas ang kanyang sapatos bago ito tinanggal. Nakahandusay siya sa kama na may unan sa likod ng ulo. Nakahiga siya nang hindi gumagalaw kaya napaisip ako kung nakatulog ba siya. Masyado siguro siyang pagod. Nahihiya akong tumingin sa paa niya, sinubukan kong iiwas ang tingin ko pero hindi ko magawa. Hindi ako nagkaroon ng malaking interes sa mga paa ng isang lalaki noon, at gayon pa man nakita ko ang aking sarili na pinapanood ang kanyang mga paa ng may matalas na interes, habang ginagamit ang salitang sexy, upang ilarawan ang mga ito. Hindi ko alam na ang sexy ay maaaring gamitin upang ilarawan ang mga paa hanggang sa sandaling ito. Umiling ako, sabihin sa sarili ko na matutunaw agad si Carter kung patuloy akong tumitingin sa kanya ng ganito. Sa wakas ay inalis ko ang tingin ko sa kanya, at pinadulas ang backpack na tila bumibigat bawat minuto pababa sa aking mga balikat. Ibinaba ko ang backpack sa paanan ng kama. Bumagsak ito sa sahig na may mahinang kalabog. Bumalik ang tingin ko kay Carter, na natiling nakapikit ang mga mata niya. Mahaba at nakakainggit na pilikmata ang bumabalot sa balat sa ilalim ng kanyang mga mata. Sobrang lapit ng mukha niya kay Faith Viena, at kinuha ko ang kalayaan na magpakasawa sa aking sarili sa pamamagitan ng panunood sa kanila. Malamig sa loob ng kwarto, pero naramdaman kong uminit ang puso ko. Kung pwede ko lang kunin si Carter para maging asawa ko, si Faith Viena ay magkakaroon ng ama. Nakakabaliw ang ideya, at alam kong hindi ito maaaring mangyari. I still have proprietary with me, one doesn't hire a husband unless of course, if one loses her mind. Nagugutom ka ba? Natigilan ako sa boses niya. Nang malipat ang tingin ko sa kanya, inaantok na ang mga mata niyang nakatingin sa akin. I wonder how he managed to still look good in that state. As if on cue, may narinig akong kalabog. It took me a minute bago ko napagtanto na nagmumula sa loob ng tiyan ko ang tunog. Sa tingin ko ako, sagot ko na nahihiya. I was half hoping na hindi niya narinig ang hindi nakakaakit na tunog mula sa kumakalam kong tiyan. Obvious naman, tuwang-tuwa siyang sumagot kaya napaikot ako sa langit. So narinig niya, huli na para hilingin na wala siya. Maingat siyang bumangon sa kama at pumunta sa direksyon ko. Bumangon ang gulat sa loob ko, at kasabay nito ay ang mga paru-paro na nagsimulang mag-flutter mula sa loob ng aking tiyan. Nagpatuloy siya sa paglapit, at nakita ko ang aking sarili na gumagawa ng isang pagbawi ng hakbang paatras mula sa alarma. Hinawakan ng bilog na kahoy na lamesa ang likod ko na pumipigil sa mga galaw ko. Ito ay isang patay na dulo at walang pagtakas. Papalapit ng papalapit si Carter hanggang sa nakakaalarmang lapit na niya sa akin, na halos dumampi na ang ilong ko sa malapad niyang dibdib.
Carter, nabulunan ako sa gulat. Ang kanyang musky na pabango na sinamahan ng nakakaakit na amoy ng kanyang katawan, ay sumalakay sa aking mga butas ng ilong. Hininga ko ito at nakita kong nalulunod ako sa nakakahumaling na pabango ng kanyang matamis na natural na pabango. He was so tall that I barely his shoulders, my head fell just below his armpits. It took him a bit effort to bow his head down para mapatingin siya sa akin. Hindi siya tumugon. Patuloy niya akong tinitigan gamit ang malalalim niyang mata. Susuhulan ko ng kahit ano para lang mabasa ang iniisip niya. Napabuntong hininga ako nang lumipat ang mga kamay niya sa mesa sa likod ko. Natagpuan ko ang aking sarili na nakakulong ng isang pares ng malalakas na braso. Kung sasamantalahin niya ako ngayong gabi ay wala akong magawa para ipaglaban ang buhay ko. Ngunit ang pag-iisip ay hindi ako natakot sa lahat, sa halip ay nagpadala ito ng nanginginig na pananabik sa aking gulugod. May parte sa akin na nagtitiwala sa kanya. Alam kong dapat, naniniwala ako na wala siyang gagawing masama sa akin. Ano ang gusto mong kainin? Are you on the menu? I cleared my throat and vanished. Mga ideyang tumatakbo sa loob ng aking mga iniisip. Anything would be fine. Medyo kalmado kong sagot, napalunok ako mula sa nakakabahalang init mula sa kanyang katawan. Well then I must go downstairs and order some food, nagugutom na ako. Umayos siya. Bumagsak ang mga braso niya sa tagiliran niya. Nagpakawala ako ng hininga na hindi ko alam na hawak ko nang lumipat siya sa kama para lagyan ng tsinelas ang kanyang mga paa. Mabilis niyang sinulyapan si Faith Viena at lumambot ang mukha niya. Nagmamadali siyang pumunta sa pinto at isinara iyon sa likuran niya. Jeez, I wonder kung anong nangyari. Hindi kumalma ang puso ko kahit wala na siya. Malamang aabutin ako ng medyo matagal pa bago ako nakabawi. Nagawa kong abutin ang kama gamit ang medyo nanginginig kong mga binti. Umupo ako sa gilid ng maingat na huwag magising si Faith at hinintay na bumalik si Carter. Sa puntong ito ay tumindi ang ungol sa loob ng tiyan ko. Hindi ako naghintay ng matagal bago bumalik si Carter. Mukha siyang tuwang-tuwa. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Napansin kong unang beses ko siyang nakitang ganito kasigla. Nawala ang bakas ng pagod na nakita kong nagbabadya sa ilalim ng kanyang mga mata na inaantok. Mukhang nabawi niya ang kanyang lakas sa loob ng ilang minutong paglabas niya. Our order is on the way, madam. Masayang sabi niya habang umuusad para ayusin ang upuan sa paligid ng round table. Ilang minuto pa ay may mahinang katok sa pinto. Binuksan ni Carter ang pinto para makapasok ang naka-uniforming attendant at tinulak ang food trolley hanggang makarating sa round table. Hindi kumikibo si Carter habang pinagmamasdan ng attendant na lumipat. Ang kanyang mga mata ay matalas at ito ay nagpapaalala sa akin ng isang mahigpit na supervisor na tumitingin sa isang manggagawa mula sa kanyang ilalim na departamento. Mukhang hindi komportable ang attendant, ngunit nagawa niyang gampanan ng maayos ang kanyang gawain nang walang natapon sa mesa. Nang matapos niyang ilapag ang mga pinagkainan sa ibabaw ay dali-dali siyang lumipat sa pintuan para makatakas na halos madapa sa kanyang paglabas. Hindi mo kailangang takutin ang kawawang attendant, Carter. Sabi ko sa kanya nang may pasaway na tono habang naglalakad ako patungo sa mesa at occupied ang upo ang hinila niya para sa akin. Sorry, force of habit lang. I can't help it. Sagot niya sabay kibit-balikat. He didn't sound apologetic. Mabilis kong sinilip ang kama para masiguradong hindi magigising si Faith Viena. Nang masigurado kong ligtas pa rin siyang natutulog sa kama, ang malawak kong nagtatanong na tingin ay umiwas kay Carter. So nagtrabaho ka sa isang hotel dati? Tanong ko na kunwari hindi ako interesado. Sort of. Panay ang sagot niya. Halatang hindi siya komportable sa topic. Hindi ko na pinilit na ituloy ang usapan. Sa halip ay ibinuhos ko ang aking atensyon sa mga pagkain sa ibabaw ng mesa. Tumagos sa butas ng ilong ko ang mabangong amoy ng pagkain. Chop suey. Nanlaki ang mata ko sa gulat. Nang tumingin ako sa kanya ay may nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Paano niya nalaman na paborito ko yun? Ang lalaking ito ay hindi tumitigil sa paghanga sa akin. Nagpatuloy kami sa pagkain ng tahimik. Casual kong sinulyapan ang kama para makasiguradong hindi mahulog si Faith Viena sa kama. At maya't maya, ninakawan ko ng tingin si Carter na mukhang hindi napapansin. Masyado siyang nakatutok sa pagkain niya. Nang matapos akong kumain ay iniunat ko ang aking mga paa at kontentong hinaplos ang buo kong tiyan. Mukhang tapos na rin kumain si Carter. Sumandal siya sa upuan niya. Namuo ang pawis sa kanyang mga templo. Tatawagan ko ang front desk para sa isang staff na ilabas ang mga plato. Sabi ni Carter at lumipat sa night table kung saan nakalagay ang telepono sa itaas. He dialed the number to the front desk, at nang matapos siya, ibinaba niya ang receiver at naglakad siya patungo sa akin. Itinulak ng staff ng hotel ang trolley hanggang sa marating niya ang pinto, at marahang isinara ito sa likod niya. Ang silid ay muling binalot ng katahimikan habang si Carter ay nakaupo sa upuan sa tapat ko, ang mga braso ay nakakrus sa ilalim ng kanyang dibdib, at nawala sa kanyang pag-iisip.
Nagtataka ako kung ano ang iniisip niya, ngunit kung ano man iyon, mukhang kontento na siya. Iniwan ko ang aking upuan at lumipat sa flat TV screen at hinanap ang remote control. Ramdam ko ang bigat ng titig niya habang sinusundan niya ang galaw ko. Nagkunwari akong hindi napansin na nakatingin siya sa akin at hinanap ang remote control sa tabi ng flat TV screen. Gabi na noon at walang kawili-wiling palabas maliban sa late night news at sports replays. Matapos subukang hanapin ang tamang channel, sa wakas ay sumuko na ako at pinatay ang telebisyon, at naglakad patungo sa kama nang walang kahit katiting na tunog ng mga yabag. Bumaon ang bigat ko sa malambot na kama, at masuyong dumapo ang mga mata ko sa natutulog na anghel na kumikilos, ngunit hindi nagmulat ng mga mata sa bahagyang paggalaw na aking ginawa. Medyo inaantok na ako, but I wonder if I could get some sleep tonight, lalo na't hindi kami nag-iisa. Aside from that, nagigising si Faith Viena sa hindi pangkaraniwang oras at kailangan ko siyang bantayan. Ang bahagyang pagkurap ng sandali ay naalis ang tingin ko kay Faith. Nang tumingala ako, umalis na si Carter sa kanyang upuan para hubarin ang kanyang shirt. Isinabit niya ang kanyang shirt sa ibabaw ng upuan. Sa ilalim ng upuan ay nakatupi ng maayos ang denim jacket niya. Ang kanyang likod ay nakatalikod sa akin na nagbibigay sa akin ng perpektong tanawin ng kanyang malapad, maskuladong balikat. Nanlaki ang mata ko, natuyo na ang lalamunan ko. Napalunok ako nang makasalanang lumipat ang aking mga mata mula sa malapad niyang maskuladong balikat pababa sa sexing dimples ng kanyang ibabang likod. Ngunit hindi ang kahubaran niya ang ikinagulat ko, kundi ang tato ng isang itim na phoenix na nakasunod sa likod niya. Hindi na makita ang malalim na peklat sa kanyang likod. Lumitaw pa nga na parang wala na. Ginawa ng phoenix tato ang perpektong trabaho upang itago ang bahagyang di kasakdalan ng peklat. Walang makakapansin sa maruming balat sa likod ng magandang itim na tato. Ang nakakaloka pa ay ang pangalang Monica Phoenix na nakasulat sa malalaking titik. It's just a strange coincidence. Inilagay na lang niya ang salitang Phoenix dahil ito ang pangalan ng mythical bird, nothing more and nothing less. Kinagat ko ang ibabang labi ko, habang tinatanggal ang disappointment na bumabalot sa loob ko. Ang isang lohikal na bahagi ng akin ay nagmumungkahi na dapat akong umiwas bago maging huli ang lahat, ngunit hindi ako makahanap ng lakas ng loob na gawin iyon. Para akong isang magnet na naakit sa kanya. Kung ang pagtingin sa kanya ay isang kasalanan, handa akong magbayad ng halaga. Kaya patuloy akong nakatingin sa tattoo niya na para bang maglalaho ito anytime soon. I'm sorry, I hope you don't mind. Sabi niya para makuha ang atensyon ko. Hindi man lang siya gumalaw. Of course I don't. Sagot ko, nanginginig ang boses ko. Malamang ayaw mo sa mga lalaking may tattoo. Napakalambot ng tono niya kaya hindi ko halos na-miss ang ibig niyang sabihin. Nung hindi ako nakasagot, nagkibit balikat siya at lumipat sa banyo. No, bulong ko habang pinapanood siyang maglakad palayo. Dahil sa boses ko, tumigil siya at sinamantala ko ang pagkakataon na sabihin ko sa kanya ang totoo. It's beautiful, Carter, dagdag ko. Hindi ko pinapahira ng aking mga salita. Ang Phoenix tattoo ay makapigil hiningang maganda. Tamang-tama ito sa kanyang mabangis na personalidad. Nang umikot siya sa direksyon ko at tumawid sa maikling distansya sa pagitan namin, umalangaw sa tenga ko ang kabog sa loob ng dibdib ko. Before I knew it, ang malalaking kamay niya ay naka-frame sa mukha ko. Lumambot ang ekspresyon niya. Sabihin mo ulit, Beatrix. Bulong niya, nagningning ang mga mata niya. Napakalapit ng mukha ni Carter sa mukha ko kaya isang maling galaw, at ang kanyang nakabukang labi ay dumampi sa labi ko. Hindi ako humiwalay, sa halip, nakita ko ang aking sarili na nakatingin sa kailaliman ng isang magandang asol na karagatan. Ang init ay bumalot sa mga palad na humahaplos sa aking pisngi. Kinailangan ko ng isang pambihirang dami ng pagpipigil sa sarili upang hindi ipikit ang aking mga mata, at matikman ang kapanapanabik na kilig na nakuha niya sa aking mga pandama. It's beautiful, Carter. Malumanay at paus kong tugon, sinira ang huling pagpipigil niya sa sarili. Napaungol siya at tinuwid ang maliit na distansya sa pagitan namin. Nabasag ang mahinang iyak mula sa kama bago pa man dumampi ang labi niya sa labi ko. Kumalas ang palad na nakahawak sa mukha ko at bumagsak sa tagiliran niya. Tumalikod ako at dali-daling lumipat sa kama gamit ang nanginginig kong mga paa. Iniwas ko ang tingin ko at tinuon ang atensyon ko kay Faith Viena. Binuhat ko siya sa aking mga bisig at agad siyang tumigil sa pag-iyak, ngunit hindi gumalaw upang bumalik sa pagtulog. Ang kanyang malalim na asol na mga mata ay matamang nakatingin sa akin na may pagtataka. Tapos ngumiti siya sa akin at natunaw ang puso ko. Sa wakas ay lumipat si Carter. Narinig ko ang pagsara ng pinto ng banyo. Nang mawala na siya sa paningin ko ay tuluyan na akong nagpakawala ng hininga na hindi ko alam na pinipigilan ko. Muntik na niya akong halikan. Hindi ako makapaniwala. Paulit-ulit na nag-flash sa isip ko ang alaala. My little princess, so gising ka na. Ibinalik ko siya sa kama para malayang makagalaw siya at hinimas ang dulo ng aking ilong sa kanya.
Isang mahinang hagikik ng baby ang kumawala sa kanyang mga labi. Namalayan ko ang tunog ng shower na tumatakbo sa loob ng banyo. Makalipas ang ilang minuto, tumigil ang tubig at bumukas ang pinto. Lumabas si Carter na nakatapis ng tuwalya sa ibabang bahagi ng katawan. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok pababa sa kanyang balikat. Ibinaling niya ang tingin niya sa akin at nagtama ang aming mga mata. Gumapang ang init sa pisngi ko at tumalikod ako. Itinuon ko ang atensyon ko kay Faith Viena na nilalaro ng aking mga daliri ang kanyang malambot at maliliit na kamay. Lumipat si Carter sa tabi ng kama upang kunin ang kanyang backpack sa sahig. Binuksan niya ito at kumuha ng fresh t-shirt at shorts sa loob. Muling sumara ang pinto ng banyo nang tuluyan itong bumukas ay nakabihis na siya. Pagkaupo niya sa kabilang side, gumalaw ang kama sa bigat niya. Ibinaling ni Faith Viena ang mukha sa direksyon niya. Agad na lumiwanag ang kanyang mukha, at napahagikik ng dumapo ang malapad niyang inosenteng mga mata kay Carter na nakatingin sa kanya na malapit na may ngiti na sumilay sa gilid ng labi niya. Parang wala siyang pakialam na pinagmamasdan ko siya. Lumipat siya ng posisyon hanggang sa nakahiga siya sa tabi ni Faith, at ipinasok ang maliliit na kamay nito sa mga daliri nito. Matagal siyang walang sinabi habang patuloy itong nakikipaglaro sa kanya. Nagmukha siyang mas bata sa sandaling iyon. Siya ay naging isang ganap na naiibang tao. Wala na ang lalaking may walang hanggang papel na blanko ang ekspresyon, at hindi nakangiting mukha na kilala ko sa Gonzales Mansion. Babantayan ko si Faith Viena. Mag-freshen up ka para makatulog ka ng maayos. Sabi niya nang hindi inaalis ang tingin sa anak ko. Magtatalo na sana ako pero nagbago ang isip ko sa huling sandali. Sa halip, pumikit ako at pumayag. Ang isang mainit na shower ay magiging isang napakatalino na ideya, sinabi ko sa aking sarili habang hinila ko ang aking sarili. I need just that. Salamat. Sagot ko, bumangon ako sa kama para pumili ng pantulog sa loob ng malaking suitcase ko. Pumili ako ng matching silk blouse at shorts. Pagkatapos ay tumuloy sa banyo at isinara ang pinto. Ang bango ng sabon ay nananatili sa hangin. Halos maamoy ko ang pabango ni Carter sa hangin. Itinulak ko siya sa aking pag-iisip. Hinubad ko ang mga damit ko at itinupi ng maayos sa ibabaw ng counter. Binuksan ko ang shower. Ang nakaka-relax na init ng tubig na tumutulo mula sa shower ay nagpapakalma sa aking mga ugat. Natagpuan ko ang aking sarili na unti-unting nagpapahinga ako. Ipinikit ko ang aking mga mata at itinaas ang aking mga mata sa kisame at hinayaan ang mga patak ng tubig na humalik sa aking mukha. Inilapat ko ang mabangong shampoo sa aking buhok at marahang minasahe ang aking anit habang naghaham ng kanta. Nilagyan ko ng sabon ng citrus-scented soap sa katawan ko. Nagbanlaw ako sa ilalim ng shower nang may mahinang kalampag sa pinto. Hindi ko pinansin ang katok at nagpatuloy sa aking ginagawa. Pero mas lumakas ang katok na akala ko'y mawawala na. Napakunot ang noo ko nang makalabas ako ng shower. Nagpanik ako sa ingay ng sigaw mula sa labas ng pinto. Dinukot ko ang tuwalya na nakasabit sa rack at ibinalot sa aking kahubaran. Beatrix. Muling tumunog ang apurahang boses ni Carter. Tapos may kumatok ulit sa pinto. Tumulo ang tubig sa buhok ko nang buksan ko ang pinto. Nakatayo si Carter sa harap lang ng pinto. Si Faith Viena na umiiyak ay yumakap sa kanyang mga braso at ginagawa ang lahat para pigilan ang kanyang mga luha. Gutom na yata siya, sabi niya, nagliwanag ang mata niya sa gulat. Natigilan siya matapos niyang mapansin na nakasuot ako ng kaunting tuwalya na halos hindi nakatakip sa aking mga hita. I self-consciously na lumipat sa kama dahil alam kong sinusundan ng mga mata niya ang galaw ko. I'm rather surprised na hindi ka tumalon sa shower na hubot-hubad, madam. Sabi ni Carter, ang mga mata na kumikinang sa malungkot na amusement habang pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa. Automatikong humigpit ang mga kamay ko sa bath towel. Isang malabong bakas ng isang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi, at nakakagulat na napuno ako ng nakakainis na kahihiyan. Kinailangan ko ng isang pambihirang dami ng pagpipigil sa sarili, upang hindi sugurin at mapunit ang mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Nakaupo siya sa kama pagkatapos ng isang tila mahirap na pagsubok, ang kanang braso ay nakasabit sa headboard at ang kanyang bakanteng kamay ay may hawak na ngayon ay walang laman na bote ng baby. Naroon sa tabi niya, napapaligiran ng mga unan, at payapang natutulog sa antok ay ang aking anak na babae na halos nabaligtad ang buong silid sa kanyang mga kasukasuan. Natatawa pa rin si Carter sa expense ko, nang ibalik ko ang tingin ko sa kumikinang niyang mga mata. Itinagilid ko ang aking baba sa pagpapakita ng huwad na katapangan bago ako sumagot ng pantay. Kung gaano mo karahas ang pagsuntok mo sa pinto kanina, medyo nagulat ako na hindi nalaglag ang mga bisagra, sir. Isang alon ng kasiyahan ang bumalot sa akin nang mag-init ang kanyang mga pisngi. Matagumpay kong ipinaalala sa kanya ang kanyang panik na reaksyon nang hindi tumigil sa pag-iyak si Faith Viena. Ito na ngayon ang aking turn na libangin.
Ginaya ko ang pilit ng ngiti sa labi niya, at pinagmamasdan ang pagtatago ng pagkapahiya niya sa pamamagitan ng pagkunot ng noo. Bago pa siya makaisip ng mabilis na tugon, dali-dali akong lumipat sa ligtas na banyo, naiwan ang kanyang bibig na nakaawang sa pagtataka. Bago ako makarating sa pinto, naramdaman ko ang mainit niyang titig sa aking balat, na nagpakalat ng kilati sa aking batok. Dali-dali akong pumasok sa loob at napangiwi nang kumatok ang pinto ng mas malakas kaysa sa kailangan. Nakahinga ko nang maluwag nang makakulong ako sa privacy ng banyo. Nang hindi sinasadyang lumipat ang tingin ko sa salamin, napangiwi ako sa refleksyon ko. Bumubula pa rin ang shampoo residue sa buhok ko, at doon sa balikat ko ay naiwan ang sabon na hindi nabanlawan. Napaungol ako sa frustration. Hinubad ko ang tuwalya, isinabit ito sa rack sa tabi ng ginamit na bath towel ni Carter, at lumipat sa ilalim ng shower. Ang init ay tumago sa aking balat, ang pagpapatahimik na epekto sa aking mga ugat ay napapikit ako. Ang katotohanan na si Carter ay nandoon sa kama ay nagtulak sa akin na manatili sa banyo para sa natitirang bahagi ng gabi. Napagtanto kong napakatagal ko sa ilalim ng shower, pinatay ko ito. Makalipas ang ilang minuto ay comfortable na akong nakasuot ng pantulog. Natuyo ang buhok ko pagkatapos ng blow drying, nakatakip ito sa likod ko na parang kapa habang nagmamadali akong lumipat sa pinto. Huminga ako ng malalim bago ko ito binuksan. Nanlambot ang mga mata ko nang makitang nakatagilid si Carter, nakapulupot si Faith Viena sa kanyang dibdib habang ang mga braso ay nakayakap sa kanya. Pinatay ko ang mga ilaw at binuksan ang lampshade bago maingat na umakyat sa kama. Mga ilang minuto, nakaupo lang ako habang nakasandal sa headboard, hindi kumukurap na nakatitig sa malalambot na features ni Carter. He looked ethereal in his sleep and for some reason naalala niya sa akin ang isang natutulog na bathala. Pumikit ang mabibigat kong talukap bago ako tuluyang nakatulog, hinila ko ang mga saplot sa baywang ni Carter at ipinatong ang ulo ko sa unan at naanod sa mahiwagang portal ng Dreamland. Dugo. May umaagos na dugo sa nabasag kong bungo. Basang-basa rin ng dugo ang malinis at puting long sleeve na suot ko. Grabe ang pintig ng sugat ko sa ulo. Hindi ko pinansin ang sakit, at nilabanan ko ang pagkahilo habang sinusubukang kilalanin ang aking paligid. Madilim ang kwartong kinaroroonan ko, kaya halos wala akong makita sa una. Nilibot ko ang paningin ko sa mga sulok, at iniskan ang kwarto hanggang sa tuluyang na-adjust ang paningin ko sa available na liwanag mula sa mahinang liwanag ng buwan na tumatagos sa salamin na bintana. Isang mahinang bulong ng paggalaw sa paanan ng kama ang nakakuha ng atensyon ko. Nakaupo sa kama ang isang napakagandang babae na may matutulis na mga katangian at tissue na kulot na buhok na bumabalot sa kanyang maliit na mukha. Nakasuot siya ng puting virginal wedding gown. Ang kanyang mga daliri na nakasuot ng puting guwantes ay nabahira ng sariwang dugo. My blood to be exact. Umupo ang babae sa kama na may kakisigan ng isang reyna. Nakatagilid ang kanyang ulo sa isang anggulo na para bang kukunan ng photographer ang kanyang prenup photos. Ngunit sa halip na hawakan ng isang sariwang bouquet sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang kapit ang baril sa mahahabang daliri. Gising ka na, sabi niya sa tono na maaaring nagyelo sa kailaliman ng underworld sa lamig nito. Bumangon siya sa kama at dahan-dahang lumapit sa akin. Ang matinding takot ay bumalot sa aking puso nang ang kanyang walang laman na malamig na mga mata ay dumungaw sa akin. Parang fast forward ang mga pangyayari ngayon. Walang magawa, pinanood ko ang pagangat ng babae ng baril at itinutok sa direksyon ko. Wala man lang bahid ng pagsisisi sa kanyang walang laman na mga mata, habang dahan-dahang gumagalaw ang kanyang mga daliri sa gatilyo. Ipinikit ko ang aking mga mata, pinulupot ang aking mga braso ng maingat sa aking sinapupunan. Ito na dapat ang katapusan ko. Putok ng baril. Nawala sa isip ko ang lahat. Sa gitna ng malakas na pagkabasag ng salamin, nakaramdam ako ng matinding sakit sa dibdib, may dugo. Napakaraming dugo. Pagkatapos ay nahuhulog na ako sa ikalimang palapag ng gusali. Ang pakiramdam ay tulad ng pagbagsak sa Ferris wheel, maliban kung ito ay 10 beses na mas masahol at nakakatakot. Pumikit ako bilang pagbibitiw. Hinahayaan ko na ngayon ang tadhana kung karapat-dapat ba akong mabuhay o hindi. Beatrix, Beatrix, gising na, gising na. Nanlaki ang mata ko. Panaginip lang ito, isang nakakatakot na bangungot. Tumugo sa akin ang nag-aalalang mga mata ni Carter. Ang kanyang mga kamay ay takot na humawak sa aking balikat sa gulat. Ayos ka lang ba? Mahinang bulong niya, nanginginig ang boses sa tindi ng kanyang emosyon. Parang hindi ko matawag ang boses ko para sumagot. Sa halip, umiling lang ako ng mariin, lumabo ang mga luha sa aking paningin. Hinila niya ako sa dibdib niya. Hindi ako tumutol at ibinaon ko ang ulo ko sa leeg niya. Isang mahinang hikbi ang bumalot sa aking lalamunan nang bumalik sa aking isipan ang mga baga ng panaginip. Kahit anong pilit kong sabihin sa sarili ko na isa itong panaginip, hindi ito nagbigay sa akin ng aliw. Alam ko sa kaibuturan ko na hindi lang ito panaginip, kundi isang fragment ng isang nakalimutang alaala. Nandito ako, Beatrix. Please stop crying. Bulong niya sa tenga ko.
His arm snaked around my waist protectively na parabang natatakot siyang may maglalayo sa akin sa kanya. Hinila niya ako palapit hanggang sa marinig ko ang marahas na kabog ng puso niya. "It's just a nightmare, Beatrix." Paninigurado niya sa akin, idiniin niya ang init ng labi niya sa aking mga templo. Umiling ako, hindi ko napigil ang umiyak, sa halip mas lalo pang lumakas ang iyak ko. Paano ko ipapaliwanag sa kanya ang panaginip na iyon ay hindi lamang isang panaginip, ngunit isang tunay na traumatikong karanasan mula sa aking nakaraan. Gumalaw ang mga kamay ni Carter sa mukha ko para punasan ang butil ng pawi sa noo ko gamit ang mga palad niya, bago ito lumipat sa pisngi ko para patuyuin ang mga luha ko. Hinding-hindi ko hahayaan ang sinuman na saktan ka. Kailangan muna nila akong patayin bago ko sila payagan. Nangako siya. Gumalaw ang kanyang mga palad sa likod ko sa paraang nakakapanatag. Gumalaw ang mga palad ko sa leeg niya at ibinaon ko ang ilong ko sa lalamunan niya. He smells so damn good kaya napapikit ako habang nilalasap ang matamis na natural na bango niya. Nakadikit pa rin sa lalamunan niya ang amoy ng aftershave at kahit papaano ay naaliw ako. Lumuwag ang paninigas ng aking balikat at pakiramdam ko ay unti-unting kumalma ang aking sarili. Sinubsob niya ang ilong niya sa buhok ko. Ang simpleng kilos ay nagpadala ng mga spark na lumilipad sa paligid ko. Parang hindi niya alintana ang bigat ko habang nakapatong ako sa kanya. Walang gumalaw upang humiwalay sa takot na basagin ang mahiwagang sandali. Sa loob ng mahabang sandali, hinayaan niya akong humiga sa ibabaw niya habang magkayakap na parang totoong magkasintahan. Pinakinggan ko ang tunog ng tambol ng kanyang puso, para sa akin ay napakagandang kanta ito at tumutugma sa ritmo ng aking sarili. "Carter," bumulong ako, hindi siya gumalaw. I assumed na nakatulog siya at inangat ko ang ulo ko sa kanya. Gising na gising siya, napagtanto ko nang dumapo ang aking mga mata sa kaibuturan ng kanyang napakagandang asol na mga mata. Ibinaling ni Carter ang kanyang mga mata sa isang mas maliwanag na shade. Tinawid niya ang maliit na distansya sa pagitan namin hanggang sa dumampi ang ilong niya sa ilong ko. Tumigil ang pag-ikot ng oras nang hawakan niya ang labi ko. Ang kanyang bibig ay mainit, malambot, at basa. Ang sarap niyang lasa ng mint. Ibinuka ko ang aking mga labi upang payagan ang pagsalakay. Isang malalim na daing ang lumabas sa kanyang bibig nang magsimula akong tumugon ng may kapantay na sigasig. Hinila niya ako pataas hanggang sa mapaupo ako sa kanyang balakang habang ang kanyang mga braso ay dumula sa aking makitid na baywang, sinusubukan akong hilahin ng mas malapit hanggat maaari. Bilang pagganti ay gumalaw ang mga braso ko sa buhok niya, hinihimas ang nanginginig kong mga palad sa kanyang anit. Gumalaw ang malalakas niyang mga kamay upang galugarin ang aking likuran, isang mahinang ungulang kumawala sa aking mga labi nang tumugos ang init ng kanyang mga palad sa manipis na tela ng aking damit pantulog. Napahigpit ang hawak ng mga daliri ko sa leeg niya nang palalimin pa niya ang halik. Tila naglaho ang silid sa di kalayuan, ang wild na tambol ng kanyang puso at ang sarili ko lang ang tanging naririnig kong ingay bukod sa matalim naming paghinga. Ang halik ay tumagal ng halos walang hanggan at nang umaasa akong mananatili ito sa ganoong paraan, ito ay natapos, na nag-iiwan sa akin ng higit na pagkataranta. "I'm sorry, Beatrix." Nanghihinayang bulong niya sabay tanggal ng bibig niya sa bibig ko. Kinailangan siya ng isang pambihirang dami ng pagpipigil sa sarili upang humiwalay. Ang kanyang mga palad ay naka-frame sa aking mukha at tumagilid ito pataas hanggang ang aking mga mata ay kapantay ng kanyang mata. "I'm sorry," inulit niya. Nabigla akong makarinig ng paghingi ng tawad, wala akong sinabi. Pero nang makabawi ako, nag-alab ang galit sa loob ko. Humiwalay ako sa kanya, pero ayaw bitawan ng malalakas niyang daliri. "How dare you, sir?" Inis akong dumura habang sinusundan ko siya ng matalim na tingin. "Are you sorry because you kissed me?" Nilakasan ko ang sarili ko sa kung anuman ang naging sagot niya. Isang paghingi ng tawad ang huling bagay na gusto kong marinig pagkatapos ng nangyari sa pagitan namin, at alam ng Diyos kung ano ang maaaring mangyari kung hindi siya humiwalay. "Please don't jump to conclusions, Beatrix." Putol niya nang sinubukan kong humiwalay sa pangalawang pagkakataon. Iniwasan ko ang mapupungay niyang mga mata sa pamamagitan ng pagtingin sa dingding na parabang nakita kong mas kawili-wili ito kaysa sa sasabihin niya. "You don't have to explain," mahinang bulong ko. "Seryoso ka dyan?" tanong niya, medyo lumambot ang tono niya. "Oo, then look at me, Beatrix." Nagutos siya at nakita ko ang sarili kong ginagawa iyon. Nang dumapo ang tingin ko sa nagmamakaawa niyang mga mata, napagtanto kong mali ang ginawa ko. I found myself in trance at parang hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Alam ng Diyos na nagsisisi ako hindi dahil hinalikan kita. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. "I'm sorry because I liked it." Nagdagdag siya ng walang mga filter. Nang tumingin ako ng mas malalim sa matitinding mata niya, wala akong nakita kundi sinseridad. Napagtanto kong nagsasabi siya ng totoo.
Natigilan ako sa kanyang pag-amin, at halos hindi ako makapaghanap ng tamang sasabihin. Sa halip, sinabi ko ang unang bagay na pumasok sa isip ko at ang pinakamakatwirang bagay na naiisip ko. Good night, Carter. Hindi niya ako sinubukang pigilan nang itulak ko siya, dahan-dahang lumuwag ang mga daliri niyang nakahawak sa mukha ko. At kinuha ko ang perpektong pagkakataon upang lumipat sa tapat ng kama. Tumayo si Faith Viena bilang hangganan sa pagitan namin. Bumuka ang bibig niya na parang may gustong sabihin, pero nagbago ang isip sa huling sandali at isinara iyon sa halip. Laking pasasalamat ko nang lumingon siya sa kabilang side ng kama. Mas mabuti na iyon kaysa harapin siya ng buong gabi. Ang awkward na katahimikan ay bumalot sa buong silid. Hindi siya kumikibo ng napakatagal at natakot ako na nakatulog siya ng mabilis nang hindi ko man lang maipikit ang mga mata ko ng matagal. Beatrix, mahinang sabi niya na akala ko nag-i-imagine ako nung una. Nang hindi ako sumagot ay nagpatuloy lang siya, I don't want you to have regrets when you wake up in the morning. Things are far better this way. I'm just trying to protect you. May kahulugan ang kanyang mga salita. Gusto kong tanungin kung ano ang sinasabi niya, pero duwag akong umatras sa huli at nanatiling tikom ang bibig ko. Nang maramdaman niyang wala ako sa mood para magsalita, nagpakawala siya ng buntong hininga. Marahan siyang lumingon sa akin, at bumulong ng goodnight Beatrix bago pumikit. Ilang minuto pa ay mahinang humihilik si Carter, ipinikit ko ang mga mata ko na umaasang makakatulog din ako. Sa awan ng Diyos, nakatulog ako pagkatapos ng 1 oras. Naramdaman kong may nakatingin sa akin. Nang imulat ko ang aking mga mata ay naabutan ko si Carter na nakatitig sa akin, isang banayad na ngiti ang naglalaro sa gilid ng kanyang labi. I wonder how long he'd been watching me. I'm just quite surprised na hindi ako natunaw sa init ng titig niya. Good morning, Beatrix. Binati niya ako. Isang pamumula ang gumapang sa aking pisngi nang maalala ang kagabi. Ito na ang huling bagay na gusto kong ipaalala sa sarili ko. Inalis ko ang tingin ko sa kanya at iniwas ko ang tingin ko kay Faith Viena, gising na gising din siya. Abala siya sa paghawak ng malalaking daliri ni Carter sa kanyang maliliit na kamay kaya hindi niya napansin na naghihintay ang kanyang kawa-awang ina na lumingon sa kanya. Anong oras sinabi ni Madam Stella na susunduin niya tayo ngayon? Sabi niya mga 8:00 na ng umaga, sagot ko sa pag-aakalang masyado pang maaga. It's past 7, may 30 minutes pa tayo para maghanda. Bumangon si Carter mula sa kama. Iniunat ang kanyang mga braso sa ere bago kinuha ang kanyang backpack para piliin kung ano ang isusuot niya para sa araw na iyon. I was about to argue that it was still early, nang dumapo ang mga mata ko sa wall clock. Muntik na akong malaglag sa kama pagkatapos kong ma-realize na tama siya at kaunting oras na lang ang natitira para maghanda. Overslept ako. Pabagsak akong humiga sa kama at sinulyapan siya ng iritadong sulyap kung saan nagkunwari siyang walang nakikita. Hindi niya ako ginising. Umiling ako sa hindi makapaniwala. Lumipat siya sa banyo at isinara ang pinto sa likod niya at iniwan akong mag-isa kasama ang aking anak na babae. Lumipat ako sa headboard at isinandal ang aking likod sa malambot na unan sa likod ko habang iniisip ko kung si Carter ay naalala ang halik na pinagsaluhan namin kagabi, dahil para sa akin ay hindi ko makakalimutan ang halik na iyon habang nabubuhay ako. Marahil ay nakalimutan na niya ang lahat. Sabi ko sa sarili ko, winasak ang mga romantikong ilusyon ko bago sila tuluyang lumaki. Binuhat ko si Faith Viena sa aking mga bisig at niyakap siya ng mahigpit habang ipinapaalala sa aking sarili na ang aking daughter ay higit pa sa sapat na para sa akin, at hindi ko kailangan ng anumang complication sa aking buhay sa anyo ng isang demigod na nagngangalang Carter. Please do double check kung may nakalimutan tayo. Hihintayin ka namin ni Faith Viena sa ibaba, Beatrix. Tumango ako at pinanood si Carter na lumipat sa pinto ng mabilis at mahabang hakbang. May nakasabit na backpack sa likod niya. Nakapatong si Faith Viena sa kaliwang braso niya habang nasa bakanteng kamay niya hinila niya ang malaking suitcase ko. Nag-click sa pinto, at dali-dali akong lumipat sa banyo para umihi ng mabilis. Nang matapos na ako sa aking negosyo, pinatay ko ang ilaw sa loob ng banyo at dali-dali akong pumilos para tingnan ang kwarto para tingnan kung may naiwan kami. Naghihintay na ang van ni Madam Stella sa labas ng hotel, at ayoko siyang paghintayin ng matagal. Kinuha ko ang backpack ko sa sahig at isinabit sa likod ko. Lilipat na sana ako sa pinto matapos tingnan na walang naiwan nang may nakaagaw sa aking atensyon. Isang leather wallet na kasing laki ng mga palad ko ang nakalatag sa sahig. Nalaglag siguro ito nang hinalungkat ni Carter ang loob ng kanyang backpack. Parang may sariling isip ang mga paa ko ay lumipat ito sa kinaroroonan ng wallet at dinampot ito ng mga daliri ko sa sahig. Nang nasa mga palad ko na ang wallet ay napansin kong nanginginig ako. Hindi akin ang wallet at hindi ko dapat tinitingnan kung ano ang nasa loob, ngunit napangiwi ako sa namumuong kuryosidad na hindi ko maalis sa isip.
Titingnan ko lang kung ano ang nasa loob, yun lang, siniguro ko ang sarili ko at inilabas lahat ng lakas ng loob ko para buksan ang wallet. Marahil, makikita ko ang isang larawan ng ex-girlfriend ni Carter o maaaring asawa, kung mayroon man. Gayunpaman, nabigo ako ng ang espasyo kung saan dapat ay naiwan ang isang larawan na walang laman na nagdulot ng kakaibang pagsimangot mula sa aking mga templo. May mga dollar bills sa loob ng wallet, siguro savings niya ang inakala ko. Walang kapansin-pansin sa loob ng wallet maliban sa pera. Hilahin ko na sana ito ng may nadulas na papel sa loob ng wallet at nahulog sa sahig. Yumuko ako para kunin yun at napagtanto ko na hindi ito papel kundi isang maliit na litrato. Ang imahe ay kinuha sa isang wedding ceremony. Ang babae ay nakangiti sa camera habang nakatayo sa tabi niya na may masiglang ngiti sa kanyang mukha ay si Carter na ang kanyang mga braso ay nakabalot sa buong balikat ng babae. Kailangan kong ibalot ng mahigpit ang aking mga palad sa night table para mapanatili ang aking balanse. No, hindi ito maaaring mangyari, sabi ko sa sarili ko habang umiiling ng malakas. Nakadikit ang mga mata ko sa larawan na parang dito nakasalalay ang buhay ko. Umiling ako sa hindi makapaniwala. Paano ito posibleng mangyari? Ang babaeng nasa litrato na nakasuot ng white beaded gown ay ako. Is something wrong, Beatrix? Ang boses ni Carter ang nagpabalik sa aking pag-iisip. Mukhang abala siya, at medyo nag-aalala. Pero malamang imagination ko lang yun. Siya ay casual na nakaupo sa loob ng malaking van ni Madam Stella, ngunit lumilitaw itong mas maliit habang siya ay nasa loob, at ang espasyo ay tila sumikip mula sa kanyang presensya. Lahat ay mali sa simula pa lang, Carter. Paano mo maipapaliwanag ang picture natin sa loob ng iyong wallet? Na-photoshop ba ang picture at isa ka talagang obsessed na psychopath? O may ilang nakatagong katotohanan na kailangan kong malaman pa, at ang katotohanan iyon ay mas masahol pa kaysa sa naisip ko? Let's say ikaw talaga ang ex-husband ko, na walang awa na iniwan ako noon. Malaki ang posibilidad na ikaw, ngunit wala akong sapat na ebidensya na patunayan mo pa, maliban kung nagsisimula kang magkahawig ng aking anak. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko ngayon. Yun ang gusto kong sabihin noong una, pero napagdesisyonan kong ibuka ang mga labi ko. Hindi ako handang harapin ang isang estranghero. How ironic, pinayagan mo lang ang isang estranghero na halikan ka kagabi, isang bahagi ng aking sarili na sinusubukang ipaalala sa akin. Alam ng Diyos kung ano ang posibleng mangyari kung hindi siya aalis. Umiling ako at inalis ang mga iniisip. Nothing, Carter. I'm fine. Sagot ko sa nakakagulat na kalmadong paraan na nanalo sana sa akin ng Oscars Awards bilang Best Actress with my acting. Sigurado ka ba? Hindi siya kumbinsido. Ang kanyang mapupusok na asol na mga mata ay hindi umaalis sa aking paningin. Nilabanan ko ang matalim niyang titig sa hindi kumukurap na mga mata, habang patuloy niyang binabasa ang ekspresyon ko. Of course, naiirita akong bulalas. Inilibot ko ang paningin ko sa langit. Hindi lang siya tumigil sa pagsasalita. Kailangan ko ng kapayapaan at hindi niya ako binibigyan. Hindi na siya nagsalita at mas ikinagulat ko. Sa halip, nagkibit balikat siya at ibinaling ang tingin sa magagandang tanawin sa labas ng bintana na parabang mas kawili-wili ito kaysa sa akin. Sumandal ako sa malambot na upuan at ibinaling ko ang atensyon ko sa labas ng bintana para i-enjoy ang view. Ngayong humupa na ang ulan at ang maliwanag na araw ay dumapo sa mas mataas na asol na kalangitan, mayroon akong pagkakataong masilayan ng mabuti ang nakamamanghang tanawin. Ngunit sa kabila ng napakagandang tanawin, maaaring mag-alok ang paligid, hindi ko maalis sa isip ko ang mga nangyari kaninang umaga. Ang nakakagulat na natuklasan ay nag-iwan sa akin ng nanginginig hanggang ngayon. Sino ba naman ang masisisi sa akin kapag nalaman ko lang na hindi ordinaryong tao ang lalaking akala ko hardinero? Hindi na ako magtataka kung may hawak siyang isang kahon na nakakamatay na sikreto sa kanya. Gusto kong malaman ang totoo at hindi ako makakapagpahinga hanggat hindi ko natutuklasan ang tunay na pagkatao ni Carter. May nararamdaman ako na siguradong magugulat ako matapos malaman ang mga sikretong itinatago niya. Mayroon akong isang solusyon upang tapusin ang problemang ito. Panahon na para gumamit ng mas praktikal na paraan. Kailangan kong mag-hire ng lalaki para dito, para tulungan akong matuklasan ang katotohanan. Ang mas maaga kong mahanap ang private investigator, mas mabuti. Matapos ang tila walang katapusang mga oras ng pag-upo ng aking manhid na puwitan sa loob ng upuan, sa wakas ay narating namin ang marangyang estate house ni Madam Stella na nagpapaalala sa akin ang eleganteng mansyon ng Queen. Hindi ito ang pinakamalaking bahay na nakita ko sa aming daan, ngunit ito ang pinaka-regal na hitsura at eleganteng pinalamutian. Ang tatlong palapag na bahay ay nakatayong buong pagmamalaki na napapaligiran ng hanay ng mga puno. Nakakaaliw na tanawin ang mga puting dingding at malalaking bintana. Ang mahabang paghihintay ay sulit ang lahat. Itinuro kami ni Madam Stella sa aming silid pagdating namin. Iginiit na kailangan namin ng pahinga.
Sino ba naman ako para makipagtalo? Kailangan ko ng isa pagkatapos ng halos late na nakatulog ako kagabi. Tinulungan ni Carter na ilipat ang suitcase namin sa loob ng kwarto, pagkatapos ay umatras siya patungo sa kwarto niya na nasa tabi lang ng sarili ko sa ikalawang palapag. Nagpalit ako ng walking shorts at maluwag na t-shirt bago humiga sa queen-size bed kung saan natutulog ang anak ko. Si Faith Vienna ay natutulog sa van, sa mga bisig ni Madam Stella, kahit na inilipat siya sa kama ay hindi man lang siya gumalaw. Siguradong pagod na pagod siya sa mahabang paglalakbay. Ipinikit ko ang aking mga mata para makatulog ako, ngunit nabigo akong makamit ang aking layunin matapos kong mapansin na medyo hindi na ako inaantok. Marahil, nag-a-adjust na ako sa bago kong kwarto, isang bagong kapaligiran. I gave up, forced myself at lumipat sa telebisyon. Pagkabukas ko ay umupo ulit ako sa kama at sumandal sa headboard. Nagulat ako na parang isang malakas na kidlat nang sumalubong sa akin ang pamilyar na mukha ng isang babae. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha niya habang nabubuhay ako. Ang alaala ng isang panaginip ay kumislap sa aking mga isipan sa malinaw, at katangi-tanging mga detalye upang kumpirmahin ang aking mga hinala. Isang mahinang bulong ng paggalaw sa paanan ng kama ang nakakuha ng atensyon ko. Nakaupo sa kama ang isang napakagandang babae na may matutulis na mga katangian at tissue na kulot na buhok na bumabalot sa kanyang maliit na mukha. Nakasuot siya ng puting virginal wedding gown, ang kanyang mga daliri na nakasuot ng puting guwantes ay nabahira ng sariwang dugo. Isa iyon sa mga eksena sa panaginip ko kung saan unang beses kong nakita ang mukha niya. This time I was so sure na hindi ako pinaglalaroan ng imahinasyon ko. From her Titian hair to her sharp stunning features, I know that I'm looking at the right her. Siya ay nagtataglay ng malaanghel na mukha na mahirap kalimutan. Pero duda ako kung may malaanghel sa kanya. Binigyan niya ako ng impresyon ng isang nahuhumaling at ambisyosong babae, ang uri na hindi kailanman mapagkakatiwalaan. Ang babae sa telebisyon ay ang parehong mukha na nakita ko sa aking panaginip. Hindi ako maaaring magkamali, siya iyon. Ang mas ikinagulat ko ay kasama niya si Vince Anderson, ang lalaking nakilala ko dati sa isang party. Ang caption na nag-flash sa TV screen ay nagsasabing siya ang wife ni Vince Anderson. Anong coincidence? O hindi ba ito nagkataon lamang kundi kapalaran? Tandang-tanda ko pa ang tingin sa akin ni Vince noong una kaming magkita. Namutla siya sa ilalim ng balat niya na parabang nakakita siya ng multo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gulat na ekspresyon ng mukha niya habang nakatingin sa akin. Isang bagay ang natitiyak ko habang kasama ko ang kanyang company, I never liked the man. Kahit may maglagay ng shotgun sa ulo ko, hindi ko siya magugustuhan. May isang bagay na mapanganib na nagbabanta sa kanyang aura. Parang siya yung tipo ng lalaki na hindi gagawa ng mabuti. Ang babaeng kasama ni Vince ay may pagkakatulad. Binigyan nila ako ng negative vibe. Hindi ako kailanman nagkamali sa paghusga sa mga tao, mayroon akong malakas na intuition, at ang aking instinct ay hindi maaaring magsinungaling. Kapag naramdaman kong hindi ko mapagkakatiwalaan ang isang tao, sigurado akong hindi sila karapat-dapat pagkatiwalaan. Sinamaan ng tingin ni Vince ang babae. May kakaiba sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Kahit na ang isang bulag ay maaaring makita na ang kawalan ng pagmamahal sa pagitan ng dalawa, sila ay hindi isang love match. Siya ang CEO ng Anderson Enterprise. Ang lehitimong anak ni Ibrahim Anderson, isang mayaman at makapangyarihang negosyante na nagtatag ng matagumpay na negosyo ng pamilya. May kapatid siyang illegitimate. Ang kanyang pangalan ay Gabriel Carter Anderson. Napatigil ako sa panunood ng interview nang mabasa ng mata ko ang pangalan. Gabriel Carter Anderson, inulit ko. Ang pangalan ay nakakagulat na pamilyar. Nakalimutan ko kung saan ko narinig ang pangalang iyon. May illegitimate brother si Vince, tapos nasaan siya? Bakit siya nakatago sa ilalim ng spotlight? Isang pamilyar na mukha ang bumungad sa aking isipan. No, it could not be. Parang hindi talaga pwede, baka tumatakbo na naman ang imahinasyon ko. Ngunit, mayroon silang hindi maikakailang pagkakatulad sa pisikal na katangian. Marahil ay may posibilidad na magkarelasyon ang dalawa. Natagpuan ko ang aking sarili na kumakaway sa gilid ng kama kung saan naroon ang aking malaking suitcase. Hinalungkat ko ang loob hanggang sa mahanap ko ang laptop ko at inilabas iyon. Tila lumakas ang tunog ng nagbibiro kong pintig ng puso nang umupo ako sa ibabaw ng kama at binuksan ang aking laptop para simulan ang aking pananaliksik. Kung tama ang paunang palagay ko, natuklasan ko ang link sa pagitan namin ni Vince Anderson. Ang isang pagtuklas ay maaaring humantong sa isa pa. Ang mga maliliit na piraso ay kinakailangan upang maging buo ang isang palaisipan. Ang buong piraso nang ay mahuhulog sa lugar bago ko ito malaman. Ang kailangan kong gawin sa ngayon ay mangalap ng mahahalagang impormasyon. Nanginginig ang mga kamay ko sa pangamba habang nagtatype sa keyboard. Halos hindi ako makahinga habang nagtatype ako ng search. Huminga ako ng malalim bago ko tuluyang hinayaan ang sarili kong tingnan ang resulta.
Mga resulta ng picture ni Gabriel Carter Anderson. Namuo ang malamig na pawis sa aking mga templo nang sumalubong sa aking paningin ang pamilyar na mukha ng isang lalaki. No, nakatakip ako sa bibig ko gamit ang mga palad ko sa gulat. Ang greatest fears ko sa wakas ay nabuhay. Sa pagkakataong ito, alam kong hindi na ako makakatakas. Ang nakagugulat na pagtuklas ay imposibleng mahirap para sa akin na matunaw. Tinitigan ko ang mga pictures na nakaawang ang mga labi at walang tunog na lumalabas sa aking bibig. Si Carter ay nagtago ng maraming sikreto sa simula pa lamang. Dumating ang 3:00 ng hapon. Isang mahinang katok pagkatapos ang tumunog sa pinto. Dapat si Elisa yun. Dahil sa tuwa, nagmamadali akong umalis sa kama at naglakad papunta sa pinto at binuksan ito. Nakatayo si Elisa sa pintuan, kumikinang ang kanyang mga mata sa tuwa. Nasa likod niya ang malaking suitcase niya. Nagliwanag ang mood ko nang makita ko siya. Pasok ka, Liz. Hinila ko ng mas malawak ang pinto, bumulong siya ng thank you bago pumasok. Dali-dali siyang pumasok sa pinto habang hinihila papasok ang kanyang malaking suitcase. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa huminto siya sa paanan ng kama bago isara ang pinto. Napansin ko na suot niya pa rin ang kanyang school uniform, sophisticated tight-fitted long sleeves at black pencil-cut skirt, perpektong nakakapit ang damit sa kanyang balingkinitang frame. Itinali niya ang kanyang buhok sa isang naka-ponytail gamit ang isang pink ribbon. Si Elisa ay kumukuha ng fashion designer sa Harvey University, at siya ang classroom president sa kanilang section. Siya ay matalino, palabiro, at malikhain. Iyan ang mga dahilan kung bakit siya nag-e-excel sa kanyang pag-aaral. Bukod pa riyan, pinanganak din siyang talented. I've seen a few samples of her sketches and I'm quite impressed by her designs. Namiss kita, Bea. Namiss din kita, Liz. Niyakap namin ang isa't isa ng mahigpit. Ilang buwan na kaming hindi nagkikita pero parang ilang taon na. Nang matapos ang yakap, lumipat si Elisa sa kama at marahang kinuha si Faith Vienna. You too, my princess. I miss you too. Nakangiting sabi niya at tinapat ang tungki ng ilong niya sa cute na nakataas na ilong ni Faith. Humahagik-gik ang baby. Umupo si Elisa sa gilid ng kama, pinanood ko siyang nakikipaglaro sa anak ko saglit. Hindi ko maiwasang mapangiti habang nakatingin sa kanila. Beatrix, I haven't thanked you enough for sharing this room with me. I just want to let you know forever na akong may utang na loob sa'yo. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Liz. Iniligtas ng magulang mo ang buhay ko. Kung hindi nila ako nahanap noong gabing iyon ay walang pagkakataong makilala si Faith Vienna at ang aking buong pamilya. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya sa akin. Nagkataon lang na nandoon sila. Kung sino man ang nasa posisyon nila ay gagawin din iyon ni Bea. Oo, pero hindi doon nagtatapos ang kabaitan nila. Kinulong nila ako pagkatapos kong mawala ang alaala ko. At saka kita nakilala. Ikaw ang naging kapatid na hindi ko nagkaroon. Magiliw, ngumiti si Elisa, ang kanyang mga mata ay lumukot sa sulok. Paiiyakin mo ako kapag hindi ka tumigil. Pang-aasar niya. Sinasadya ko naman. Sumagot ako. Tumawa kaming dalawa. Naghain ng hapunan bandang 6:00 ng gabi. Pinasaya ni Madam Stella ang kanyang mga bisita sa isang marangyang handaan. Ang hapunan ay halos perpekto kung hindi para sa ideya na si Carter ay nakaupo sa upuan sa tapat ko. Kung napansin ni Elisa ang tensyon sa pagitan namin ni Carter ay wala siyang sinabi. That makes me safe, for now. Ang katakam-takam na bango mula sa pagkaing nakahain sa mesa ay tumagos sa aking ilong. Kung medyo iba ang sitwasyon at hindi ko lang nadiskubre na posibleng si The Gardener pala ang ex-husband ko, I would enjoy the food served at the dinner table. Awkward na katahimikan ang bumalot sa kapaligiran. Naramdaman siguro ito ni Madam Stella, kaya naman siya nagsalita. Are you enjoying the food? Most of these dishes are from French cuisine. I just hope you like it. Hindi nababagabag sa kakaibang kapaligiran na nagbigay siya ng malugod ng ngiti sa kanyang mga bisita. Don't worry, madam. I assure you the foods are excellent. Magalang na wika ni Carter. Sigurado akong may sasabihin si Beatrix tungkol dito. Nakatingin siya sa akin. Inilibot ko ang paningin ko sa langit. Napakarami para sa aking pag-asa para sa isang tahimik na hapunan. Tama si Carter, Madam Stella. Ang sarap ng pagkain. Oh, salamat. Bulalas niya at pinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos kumain, inihain ni Madam Stella ang isang bote ng mamahaling vintage wine na magalang kong tinanggihan. I apologize, madam, pero hindi na ako makapagtatagal. Bumalik na ako sa kwarto ko. Nag-aalala ako kay Vienna. Tumango si Madam Stella bilang pag-unawa at pinayagan akong umalis ng maaga dahil hinihintay ako ni Faith Vienna sa itaas. Tumayo ako sa kinauupuan ko at iniwasan ang mga mata ni Carter hanggat kaya ko, bago tuluyang lumipat ng diretsyo sa pinto. Nang makarating ako sa aking silid, pinayagan kong umalis ang katulong at nagpasalamat sa kanya sa pagbabantay sa aking anak. Ang aking daughter ay nakatulog.
Lumapit ako sa kanya at inilipat siya sa malapit na crib. At pagkatapos ay umupo ako doon sa kama at pinanood ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Makalipas ang kalahating oras, bumukas ang pinto ng kwarto ko. Hindi ko na kailangan tumingala para makitang pumasok si Elisa. Sumara ang pinto bago papalapit ang tunog ng mga yabag. Naramdaman kong gumalaw ang kama nang umupo siya sa tabi ko. May isang bagay na hindi mo sinasabi sa akin, Beatrix. Sabi ni Elisa, makinis at malambot at puno ng pangunawa ang tono. Marahil ito na ang perpektong pagkakataon para sabihin kay Elisa. Maaaring walang perpektong timing na tulad nito. Hindi ko sinabi sa kanya kaagad. Sa halip, bumangon ako mula sa kama at naglakad pabalik-balik. Nakahalukip-kap ang mga braso sa ilalim ng aking dibdib. Sabihin mo lang, Beatrix, udyok ni Elisa. Umalis din siya sa kama at hinawakan ang magkabilang balikat ko nang huminto ako sa paglalakad. Unti-unti kong binabawi ang mga alaala ko, Elisa. Ibig sabihin naaalala mo ang mahalagang bahagi. Naalala mo ba kung sino ang nagtangkang pumatay sa iyo? Humigpit ang mga daliri ni Elisa sa aking balikat. Ang magaganda niyang mga mata ay kumikinang sa pag-aalala. Di ko dapat sabihin sa kanya, it will fill her with alarm, but I couldn't keep the truth either. Kung hindi ko sasabihin sa kanya ngayon, hahanap siya ng ibang paraan para matuklasan ang katotohanan. It's too complicated, Elisa. Kahit gaano ka-complicated, matyaga akong makikinig, Bea, mayroon tayong buong gabi. Huminga ako ng malalim, inilabas ko ang lahat ng lakas ng loob ko para magsimula. Nahanap ko ang babaeng nagtangkang pumatay sa akin. Shock shot sa kanyang mga mata, puro kawalang paniwala ang nakasulat sa buong mukha niya. Parang may lakas na tumakas sa kanyang mga binti, umupo si Elisa sa kama, lumipad ang kanyang mga daliri sa kanyang bibig. Oh my God! Alam niyang buntis ako, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang pagpatay sa akin. 3 beses niya akong sinubukang barilin sa gabi ng kanyang kasal. Nanginginig ang binti ko habang ikinukwento ko ang maikling detalye na naaalala ko sa panaginip. Iniisip ko kung paano ako nakaligtas sa gabing iyon. Ang pag-iisip ay pinupuno ako ng pangamba. Dahil sa takot na malaglag ang mga paa ko, humakbang ako palapit sa kama at napahiga sa gilid. Beatrix, noong gabing matagpuan ka ni Mama sa deck ng cargo ship na pinagtatrabahuan niya bilang supervisor, nakahiga ka sa gitna ng mga basag na salamin. Mayroon kang 3 putok ng baril na dumudugo, na mahimalang nakaligtas ka. Siguro kung ano ang posibleng mangyari kung ang mamamatay tao hindi nakaligtaan ang kanyang target, at ang bala ay hindi basta-basta tumama sa iyong balat. At iniisip ko kung ano ang posibleng mangyari kung hindi ka nahulog sa tambak ng mga unan sa kama na iniutos ni Mama na ilabas sa deck bago ka mahulog from nowhere. Ang mga panginginig ay dumadaloy sa aking gulugod, at ang aking dugo ay lumalamig sa posibilidad. Bigla akong bumangon sa kama, sinusubukang alisin ang mga negatibong iniisip ko. Kinuha ko ang laptop na nasa night table at inabot kay Elisa na nataranta pagkatapos kong iabot sa kanya. Ang babaeng iyon, ako ay 100% sigurado na ang babaeng nagtangkang pumatay sa akin. Tinaas ni Elisa ang gulat niyang tingin sa akin. Hindi ko alam ang sasabihin, Bea. Sigurado ka ba talaga? Si Angela Smith ito, hindi siya ordinaryong babae. May promising siyang modeling career bago siya naging secretary ng isang CEO. Bakit kanya papatayin? Panipi. Good question. Iyan ang sinusubukan kong alamin. I'm trying to find her ulterior motive. Nakakunot ang mga kilay sa pagkalito, iniwan ni Elisa ang kama, iniwan ang laptop, at naglakad pabalik-balik sa harap ng TV. It would be Gabriel Carter, sa palagay ko. Sa wakas ay huminto siya. Isang ideya ang tumama sa kanya. Yes, it would be Gabriel Carter. Ulit niya. You mean Carter? Yes, that reminds me of the question I've been itching to ask you. What was Mr. Anderson doing with you? Would you believe it if I tell you he was our gardener? Si Papa ang nag-promote sa kanya, tapos ngayon bodyguard ko na. Ito ay nagpapatunay na mas komplikado kaysa sa naisip ko, bulalas ni Elisa. Lumapit siya hanggang sa magkalapit ang mga palad niya na nakapatong sa aking mga balikat. Are you aware that before Angela married Vince, she was supposed to marry Gabriel Carter? Umiling ako, halos basahin ko ang lahat ng magagamit na articles online tungkol kay Gabriel Carter Anderson, ngunit wala akong nakitang anumang bagay na tumuturo sa koneksyon sa pagitan ni Gabriel at Angela. Si Gabriel Carter siguro ang dahilan kung bakit sinubukang patayin ni Angela ikaw, Bea. Posible kayang ikaw ang ex-wife na pilit niyang itinatago sa mundo. Posible yan, mahinang ungol ko. Isa lang ang paraan para matuklasan natin ang katotohanan. Nang magtama ang aming mga mata, bumungad sa mga mata ni Elisa ang pagkakaunawaan, at tumango siya. I think I could help you with that, Bea. May kilala akong private investigator. I shall contact him tomorrow.
At dito na po, nagtatapos ang part 35 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.